Tulungan mo ako. Hindi pwede. Wala kaming ekstrang pera para iligtas ka. Maghanap ka na lang ng iba. Huwag kang magpaawa, hindi kita matutulungan. Ang mga taong katulad niya, parang walang hanggan ang gastos kapag tinulungan. Kumapit ka, huwag kang mamatay. Bakit puno ng dugo si Moore? Sino ang nang-aapi sa'yo? Hindi ako ang nasaktan. May isang malubhang na sugatang tao na lumutang sa ilog. Dinala ko siya pabalik. Baliw ka ba, may lumulutang na tao sa ilog? Paano kung tumakas siya? Isang malaking tulisan ba? Tatay, huwag mo nang sabihin. Tay, tama na po. Bilisan nyo, tulungan nyo akong buhatin siya. Duguan siya, baka mamatay na. Ay! Maraming dugo ang nawala. Maraming sugat ng saksak. Malakas ang tama sa ulo. Mahirap gamutin ang mga sugat na to. Mabubuhay pa ba siya? Kung hindi na, sabihin mo agad. Susubukan ko. Tatay, pinakamalubha ang ulo. Maaaring may dugo sa loob ng bungo. Nasa kapalaran na kung magigising siya. Hindi mura ang mga gamot na ito. 3 kian ng pilak para sa gamot sa sugat. Dagdagan ng 2 layang ng ginseng life extending soap. Ito ang naipon ko sa loob ng 6 na buwan. Dati ko itong inilalaan para sa kaarawan ni tatay. Kung kulang pa, hahanap pa ako ng paraan. Unahin mo munang bilhin ang gamot. Mabait si Mo, batang babae. Magkakaroon ka ng magandang kapalaran. Paano mo inumin yan? Saan ito? Gising ka na, finally gising ka na. Masakit ang ulo ko. Normal lang ang sakit ng ulo. Nakauntog ka sa ulo. Huwag kang gumalaw, tatawag ako ng doktor. Huwag kang umalis. Ikaw ba ang asawa ko? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ang anak kong babae. Tay, huwag kang magpadalos-dalos. Nasaktan ang ulo niya, hindi siya malinaw ang isip. Tingnan mo nga, anong klaseng salita yan? Isang lalaki, yakap-yakap ang isang dalaga, paano kung kumalat yan? Wala ka bang hiya? Ek! Sino itong nakakatakot na matandang lalaki? Nakakatakot siya. Diyos ko, anong klaseng tao ang nailigtas ko? Ngayon, dalhin mo na itong batang ito sa himpilan. Ngayon, dalhin mo na itong batang ito sa himpilan. Ate, huwag mo akong paalisin. Hindi pa gumagaling ang sugat ng tatay. Ganito mo siya ipinapadala sa korte. Kung mamatay siya sa daan, sino ang may kasalanan? Kung mamatay siya, kasalanan na niya iyon. Anong kinalaman natin dito? Hayaan mo siyang magpahinga ng ilang araw. Hintayin mong gumaling siya. Siya na ang bahalang magdesisyon kung aalis o mananatili. Pwede ba nating pag-usapan ulit? Anong pangalan mo? Hindi ko na maalala. Wala akong maalala kahit ano. Nagkukunwari. Nagkukunwari lang siya, tingin ko manloloko siya. Pinulot lang yan sa sapa. Tawagin ka na lang naming Axie. Axie. Ako si Axie. Pupunta ako para kumuha ng pagkain para sa'yo. Gusto kong tumulong magpaningas ng apoy. Axie, anong ginagawa mo? Nagpapaningas ka ng apoy. Gusto mo bang sunugin ang bahay ko? Pasensya na. Huwag ka nang magpaapoy. Huwag ka nang magpaapoy. Pumunta ka sa likod ng bahay at bungkalin mo ang taniman ng patatas. Hindi ka pwedeng kumain hanggat hindi mo natatapos. Ni hindi mo alam paano gamitin ang asarol. Tagalungsod ka nga. Ang bagay na to ay tumutubo sa lupa. Nakaharang kasi kaya mahirap gamitin ang asarol. Ang mga punla ko. Pinagpaguran kong itanim ng 2 buwan. Na mga patatas.
Ito ang sinasabi mong patatas. Ito ang sinasabi mong patatas. Kailangan kitang parusahan ngayon. Huminto ka sa akin. Hindi ko sinasadya. Hindi ko talaga alam na iyon ay patatas. Tatay, wag mo na siyang habulin, may sira ang utak niya. Kung makikipag-away ka sa taong may sira ang utak, ano pa bang pakialam mo? Paano na ang mga tanim ko? Hindi na mabubuhay ang mga tanim ko. Pwede pa namang iligtas at itanim muli. Naintindihan ko na. Huwag masyadong malalim. Sige, ganito na lang. Yung lupa sa likod bahay. Ibalik ang itinanim ngayon. Walang pagkain hanggat di natatapos. Sinasabi mo rin sa tatay mo yan, dahil tama ang sinabi ng tatay ko. Nasa bahay si Moya. Hihiram ako ng asarol. Sandali lang, parating na. Uy, kaninong binata ito? Ang gwapo naman niya. Iniligtas mula sa ilog. Nasugatan siya, kaya nagpapagaling muna sa bahay ko ng 2 araw. May lalaki sa kwarto ng dalaga. Pag kumalat yan, siya ang aking asawa. Asawa. Moya, kailan ka nagpakasal? Bakit hindi mo inimbitahan ang mga kapitbahay para sa handaan? Hindi ba't nasaktan ang kanyang ulo? Hindi siya malinaw, nagsasalita ng kalokohan. Moya. Sinasabi mo, paano mo ito naayos? Hindi pa nga niya nasasabi. Nauna nang dinala ang isang lalaki sa bahay. Pakiusap, bawiin mo yung sinabi mo kanina. Ay, aba, nagprotekta ka pa. Sabi ko, bawiin mo yun. Sige na, wag na. Hindi niya dapat sinabi yun sa'yo. Kumagat ka man ng aso, di mo na dapat sumagot ng ganyan. Anong klaseng tao ito? Nagdala pa ng isang ligaw na lalaki at akala mo'y kayamanan. Tingnan ko kung paano ka mag-aasawa sa hinaharap. Ayos na, bukas alam na ng buong baryo. Alam ang anong bagay. Alam na nagdala ako ng isang tanga sa bahay. Hindi ako tanga. Asawa, gutom na ako. Huwag mo na akong tawaging asawa. Itatanim din kita sa bukid. Naiintindihan, asawa. Ang ganda mo talaga, asawa. Ilang beses ko nang sinabi, huwag mo akong tawaging asawa. Ano ang dapat kong itawag? Tawagin mo ang pangalan ko. Moer. Tawagin mo lang ako sa pangalan. Hindi naman kita pinapagalitan ng ganito. Moer, anong ginagawa mo? Ang tanga mo, hindi mo ba nakikita na nagpuputol ka ng patatas? Bakit ka nagpuputol ng patatas? Bukas magpapalengke tayo. Hindi naman kikita ng malaki sa pagbebenta lang ng hilaw na patatas. Naisip ko na gawing pagkain ito. Baka makabenta tayo ng mas marami. Kailangan prito ang patatas sa mantika ng baboy para maging mas masarap. Anong sinabi mo? Ang patatas ay dapat hiwain ng hindi masyadong makapal. Kung masyadong makapal, hindi ito malutong. Hindi rin dapat masyadong manipis. Kung masyadong manipis, madali itong masunog. Esprito sa mantika ng baboy sa mataas na apoy ng mabilis. Maglagay ng kaunting asin at pamintang durog. Sige, pagkatiwalaan kita sa isang pagkakataon. Baliktarin mo. Gawin mong mas mataas ang apoy. Ayos na, pwede nang ilabas. Ito na ang lasa. Sobrang sarap nito. Ano bang laman ng isip mo? Mga kakaibang bagay. Hindi ko alam. Pero basta pagkain ang usapan. Parang medyo may alam ako. Sige, sabihin mo pa. Kulang ito sa paminta. Masama ang lasa. Napakamahal ng paminta nga eh. Wala tayong ganun. Gamitin na lang ang ginagad na luya. Magkaiba ang lasa. Pero masarap din. Aksi, talagang kayamanan ka. Tay, bukas pupunta tayo sa bayan para sa palengke. Gusto mo bang sumama? Kung hindi ako sasama, dadalhin mo ba siya? Kailangan niyang tumulong sa tindahan. Hindi mo ba naisip kung sino talaga siya? Kung sakaling isang araw ay maibalik ang alaala, baka umalis na lang siya. Anong gagawin mo? Sobrang bango nito. 2 pa. Babae, ang galing ng luto mo. Babalik ka ba bukas? Halika, halika, araw-araw kang pumunta. Anong amoy ang bango nito? Uy, ang ganda ng dalagang ito. Dalaga, magkano ang isang tinapay mo? Sasagutin ko lahat yan. 5 sentimo bawat isa. Kung gusto mo, pumila ka. Medyo mainitin ang ulo mo. Gusto ko ang ganitong klase mo.
Hawakan mo, alagaan, alagaan, alagaan. Ginoo. Marunong ka rin pala makipaglaban. Hindi ko alam. Yung katawan mo kusang gumagalaw. Sige, hintayin mo lang ang Ginoo. Huwag kang tumakbo. Iyan ang batang Ginoo ng pamilya Zhao. Sikat na kilabot ng bayan. Nasa malaking gulo ang batang ito. Mabilis mag-pack tayo at umalis. Bakit hindi ka tumatakbo? Si Zhao ay kanina pa ang aking lalaki, hindi. Ako ang humihingi ng tawad para sa kanya. Ayos lang na humingi ng tawad. Samahan mo ako ng isang baso ng alak. Tapos na ang usapan. Ulitin mo iyon. Saktan mo ako. Saktan mo ako ng todo. Talagang hindi ka namatay. Ikaw. Sino ka ba talaga? Mahal, takbo na. Ano? Habulin. Dali, habulin mo sila. Nasa ayos pa ang galing mo. Kailangan nating magbigay ng balita. Ikaw. Kanina. Hindi ko alam. Kusa na lang gumalaw ang katawan ko. Noong huli, nung binugbog ko yung mga tao sa palengke. Ganyan din ang sinabi mo. Baka dati. Nakapanakit na ako ng tao. Maaaring nakasakit na ng maraming tao. Ano ang naaalala mo ngayon? Wala akong naaalala. Tanging ang sandaling iyon. Nang sila ay sumugod, isang imahe ang pumasok sa isip ko. Isang taong nakasuot ng itim. May hawak na kutsilyo. Sa daan ng bundok. Huwag mo nang isipin. Umalis na tayo pa uwi. Sige, sabihin mo. Ano ba talaga ang nangyari? Bata. Sino ka ba talaga? Talagang hindi ko maalala. Sabihin mo sa akin. Anong ginamit mong teknik kanina sa laban? Unang teknik, pag-agaw ng pamalo, pagbaliktad at pagpigil sa pulso. Ginamit ko yung panghuli ng mga pulis. Pangalawang teknik, hindi ko alam ang tawag doon. Pero alam ko kung saan ang pinakamadaling tamaan. Saan ang pinakamasakit? Tatay, kakausap lang niya kanina sa eskinita. May lumabas na imahe sa isip niya. May humahawak ng kutsilyo. Sa daan ng bundok. Pagdakip ng mga pulis. Larawan ng sugat sa kutsilyo. Anak. Kung hindi siya pulis. Siguradong may malalang nagawa siya. Hindi ko sinabing paalisin siya. Pero kung talagang delikadong tao siya. Tito Jayang, kung may panganib na dumating sa atin, kahit sino pa ako, pasensya na kung naabala ko kayo. Kapag gumaling na ako na ang lalakad. Sino ang nagsabing aalis ka? Ikaw, bata. Tandaan mo ang sinabi mo kanina. Kung may problema, ikaw ang bahala. Naalala ko na. Tatlong Perez. Nakataka sila. Yung batang iyon ay talagang baliw. Nakahiga na tatlo, hindi man lang humihingal. Sobra na. Narinig ko mula sa butler. Yung tao ay gumagamit ng mga trick. Ito ay ang paraan ng pagdakip ng mga alagad ng batas. Hindi ito mga teknik ng mga taong labas. Alagad ng batas. Ang ibig sabihin ng Ginoo ay, ang bagong talagang alkalde ng bayan ng Kingping. Ang apelyido ay Shen. Naambush siya habang papunta sa pwesto. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya natatagpuan. Biyaya ng langit. Simula bukas, hindi ka na pwedeng umalis sa tahanan. Tagapangalaga, magpadala ng tao para mag-imbestiga. Siya sa atin ang pagkatao ng taong iyon. Kung siya nga talaga si Shen Si. Hindi dapat mahawakan ng pamilya Zhao ang usaping pagpatay. Pinaghihinalaan bilang opisyal ng korte. Shen. Tatak ng opisyal. Sino ba talaga siya? Ang lupa ko. Minana pa mula sa aming mga ninuno. Pero si Ginoong Zhao sa bayan, pilit niyang sinasabing sa kanya iyon. Kasama ang mga tauhan niya, binunot nila ang hangganan ng lupa. Ito, hindi ba ito pang-aapi? Ginoong Wang, pumunta ka na ba sa Liseng para magpaliwanag? Pumunta na ako. Pero pagkatapos kong isumite ang papel, parang nawala ito sa dagat. Pakita mo sa akin ang papel. Hindi pwede ang sulat na ito. Masyadong maraming emosyon. Kulangan sa batas. Batas. Prinsipyo ng batas. Mahal, tulungan mo akong kunin ang panulat, tinta, papel, at inkstone. Artikulo 212 ng Dakilang Batas ng Kian. Ang mga nang-aagaw ng lupa. Depende sa bigat ng kaso. 20 hanggang 50 palo. At ibabalik ang lupa.
Kung may peking titulo, o sa pilitang pagkuha at iba pang masamang gawain, maaaring magsumbong sa tanggapan ng gobernador. Sa pagkakataong ito, huwag nang hanapin ang punong barangay. Direktang pumunta sa harap ng opisina ng bayan upang maghain ng reklamo. Ibigay ito sa nakatalagang kawal. Ito. Pwede ba ito? Pwede naman. Pagkatapos nilang makita ang dokumento, sila na ang bahala sa inyo. CJ, tumingin ang mga tao sa opisina sa dokumento. Agad silang nagpadala ng tao para sukatin ang lupa. Nataranta si Zhao, namutla siya. Agad niyang ibinalik sa akin ang lupa. Ay naku, Moya. Talagang nakakita ka ng kayamanan. Isang malaking lalaki, hindi lumalabas para magtrabaho. Nasa bahay lang, sumusulat at naayos na ang mga bagay. Matalino si Axie. Anak, hindi tama ang tao na ito. Marunong sa martial arts at batas. At mahusay pa sa pagsulat ng mga legal na dokumento. Parang hindi ito ordinaryong magsasaka, di ba? Ama, sobra ang iniisip mo. Paano kung siya ay isang tumakas na kriminal ng hukuman? Kung itatago natin siya, mawawala ang ating ulo. Hindi iyon mangyayari. Dr. Lee. Matagal ka nang nag-aalaga ng mga pasyente. Marami kang nalalaman. Sa tingin mo, ano kaya ako dati bilang isang tao? Ang pulso mo ay kalmado at matatag. Pero may lumang sugat. Mahusay kang magsalita. Ngunit nakalimutan mo ang iyong kinabukasan. Ikaw lang ang makakasagot niyan, Axie. Ina, anong nakasulat dyan? May banta ng gantimpala. Hinahanap nila ang isang opisyal na ang pangalan ay Shensi. Hawakan mo ito. Narinig niyo na ba? Naglagay ang gobyerno ng anunsyo. Sinasabi nilang may hinahanap silang tao. Sino ang hinahanap nila? Parang, may bagong mataas na opisyal. Na ang apelyido ay Shen. Axie, bantayan mo ang pwesto dito. Pupunta ako para bumili ng ilang bagay. Isara ang pwesto. Uwi na tayo. Anong nangyari? Hindi pa nabibenta lahat. Huwag nang magtanong, dali na. Mahal ko. Anong nangyari sa'yo? Mula nang bumalik ka sa bayan, parang malungkot ka. Wala naman. Axie, nararamdaman mo ba? Napamilyar ang pangalang. Shensi. Shensi. Sino siya? Hindi ko kilala. Ikaw naman. Ano ang apelyido mo? Ano ang apelyido ko? Ano ang apelyido ko? Ako, palagi kong naiisip. Ang apelyido ko ay Shen. Nalaman ng Ginoo. Nabanggit sa dokumento ng county. Ang bagong Shen na Alperes. Mahusay sa pakikipaglaban. Dating miyembro ng hukbong bantay ng lungsod. Miyembro ng hukbong bantay. Tama ang hinala. Yung paraan ng pagdakip niya sa eskinita. Ay estilo ng mga opisyal. 9 sa 10 siya yun. Ang galing ni Alcalde Shen. Nakaligtaan na napunta sa Nanshan Village. Ginoo, kaya't tayo. Magpapadala ng tao para bantayan ang Jiang family. Tingnan kung ano talaga ang balak nila. Ang amnisyak na gobernador. Kawili-wili. Mahal, tingnan mo. Nilinis ko na. Yun ba ay paglilinis? Parang kinukuskus mo gamit ang kuko. Pero gusto ko lang tulungan ka. Sige na, sige na. May isa pang basket doon. Pumunta ka na at pakainin mo ang mga manok ko. CJ. Jejeda, kain na tayo. Ito ba talaga yung tao? Nakalaban ng 10 sa bundok si Shensi. Kumusta? Nakuha mo na ba? Mukhang totoong nawala ng alaala ang target. Totoo ba yung sinabi mo? Nakita ko mismo. Ngayon, siya'y parang isang batang 3 taong gulang. Walang kaalam-alam. Kasama ang isang dalagang bukid sa paglalaro. Ang utos sa itaas ay, putulin ang ugat. Ngunit sa ganitong kalagayan niya, walang pinagkaiba sa isang inutil. Patayin mo siya. Sa halip, magpapansin lang tayo sa mga opisyal. May punto ka. Kailangang agad nating i-report ito. Magpatulong sa susunod na hakbang. Gina, subukan mo pa ito. Nang asukal na may langis ng sibuyas at matamis na sarsa. Masarap. Matamis pero hindi nakakaumay. Siguradong magugustuhan ng mga bata. At saka yung isa pa, yung may mala at paminta. Tiyak na yung mahilig uminom. Na mga lalaki ay mag-aagawan bumili.
Axie, ikaw talaga ang aking swerte. Malasa at natural. Maanghang na paminta. Sibuyas na may matamis na sarsa. Siguradong magiging mas maganda ang ating negosyo. Bigyan natin ng pangalan ang ating pancake. Tawagin na lang itong Nanshan Potato Cake. Pupunta ako kay Wang Muji sa hapon. Gumawa tayo ng isang palatandaan. Sabi ng misis, ano man ang pangalan, yun ang ilalagay. Ginang ang tindahan. Bigyan mo pa ako ng 2 maanghang. Sobrang lasa ng iyong pancake. CJ, heto na. Anong klaseng pancake ito? Kinuha nila ang mga customer natin sa umaga na bumibili ng mga kakanin. Hindi pwede. Kailangan kong bumalik at sabihin sa amo natin. Asawa, magpatuloy ka muna. Babalik din ako agad. Nadala ko na ang mga gamit. Kailan mo na ilagay sa loob? Asawa, gising ka na. Nakakakilabot ka. Buti na lang hindi ka nilagnat. Saan ka ba talaga nagpunta? Sinundan ko ang isang lalaking nagbebenta ng tinapay. Hanggang sa isang eskinita, ibinigay niya ang tinapay sa isa pang tao. May papel sa loob ng biskwit. Tapos, nang nag-impake ako, nakita kong hindi ka pa bumabalik. Hinahanap kita sa lahat ng dako. Sa wakas, natagpuan kita. Sa tabi ng tambak ng kahoy sa likod ng ating pwesto. Nakahiga ka roon. Kahit anong tawag, hindi ka nagising. Sa tabi ng tambak ng kahoy. Hindi pwede. Nasa eskinita naman ako. May humabol sa akin mula sa likod. Paano ba ako nakalabas ng eskinita? Huwag mo nang isipin, Axie. Ayos ka naman ngayon, di ba? Ayos ka naman ngayon, di ba? Bakit ba talaga? Sinundan ko ang taong iyon. Hindi, mali. Parang hindi ko makontrol. Ang aking katawan. Parang instinct lang. Instinct. Sumunod ako sa kanya sa eskinita. Tapos wala na akong maalala. Kahit anong nakalimutan mo. Nandito lang ako. Humiga ka na ngayon. Magpahinga ka ng mabuti. Dr. Lee. Kumusta siya? Ang dugo sa utak niya. Mukhang may palatandaan ng pagkalat. Nakalat na. Ibig ba sabihin nun, mabuti na siya? Hindi pa masasabi. Ang mga pasa ay nagkakalat. Mabuti o masama, nasa kapalaran na yan. Kung maganda ang pagkakalat, maaaring unti-unti niyang maaalala ang mga nakaraan. Kung hindi maganda ang pagkakalat, baka may mas malalang mangyari. Tungkol sa anunsyo. Dapat ko bang sabihin sa kanya? Baka magalit siya. Sino ang may-ari ng patatas na pancake ng Nanshan? Ako. Sino po kayo? Ako ang may-ari ng Fumanlu sa bayan. Nasubukan ko na ang iyong patatas na pancake. Nasubukan ko na. Masarap ang lasa. Salamat sa papuri. Magbigay ka ng presyo. Ang resipyong ito ay gusto ng Fumanlu namin. Magbibigay ako ng 50 pirasong pila. Pasensya na, ginoo ng tindahan. Ang resipyong ito ay puso at kaluluwa ng aming pamilya. Hindi ibebenta. Babae, siguraduhin mo ng mabuti. Dito sa Kingping Town, sa negosyo ng pagkain. Wala pang, hindi nagbibigay sa amin, ng magandang pangalan ang Fumanlu. Mukhang gusto niyang makialam sa atin. Sasalubungin natin ang mga sundalo. Kapag dumating ang tubig, tatakpan natin ang lupa. Tubig na may asin. Sino ang walang kwentang ito? Nagbuhos ng tubig na may asin sa lupa ko. Siguradong si Fumanlu ito. Lalabanan ko sila. Huwag kang padalos-dalos. Wala tayong ebidensya. Walang mangyayari kahit pumunta tayo. Asawa ko. Huwag kang malungkot. Lahat sila namatay. Ang hirap naming itinanim ang mga iyon. May isang uri ng patatas. Hindi natatakot dito. May isang uri ng patatas na hindi natatakot dito. Alam mo na naman, hindi ko rin alam kung bakit ko nalaman.
Masyadong mataas ang asin sa lupa. Kailangang i-neutralize gamit ang abo ng damo at kahoy. Tapos haluan ng isang katlo ng putik mula sa ilog. At ilang fermented na dumi ng manok. Pwede nang muling taniman. Kalokohan yan. Naspray ng maalat na tubig ang lupa. 3 taon hindi tumutubo ang mga pananim. Ang tinutukoy kong patatas ay tinatawag na ukinshu. Itim ang balat, dilaw ang laman. Matibay sa alat at alkali. Mabilis din lumaki. Mahigit 1 buwan lang pwede nang anihin. Kahit desperado, subukan pa rin natin. Naniniwala ako kay Axie. Nabaliw ka na. Lahat kayo nababaliw na. Ang Fumanlu ay mayaman at makapangyarihan. Hindi tayo makakalaban. Sa laban na ito, parang itlog na tumama sa bato. May paraan ang asawa. Hindi lang tayo. Ang pinagtitripan ng Fumanlu. Ang Wang Jie Xiaobing sa East Street. At ang Li Family Wonton sa West Street. Marami rin sa negosyo nila ang nasagasaan. Gusto mong makipag-alyansa sa kanila. Hindi tayo ubra kung solo-solo lang. Pero kung magsama-sama tayo, mas magiging matatag tayo. Lahat tayo gagamit ng pangalan ng Nanshan. Ibibigay ko sa kanila ang mga recipe ng iba't ibang lasa. Sabay-sabay nating ibebenta. Iisang tatak, hatiin at pamahalaan. Iwasan ang panloob na labanan. Maaari pang palakasin ang impluensya. Asawa, napakagaling ng iyong taktika. Siyempre, basta tungkol sa asawa ko. Parang, palagi akong nakakaisip ng paraan. Madaldal. Mabilis, isipin mo. Paano natin mapapaniwala si Wang Ji at ang pamilya Li? Hindi na kailangang kumbinsihin. Tanungin lang natin sila ng isang bagay. Gusto ba nilang kunin ang Fumanlu? Kunin ang mga customer na nawala, ibalik sila. Shan Daobing, Moya. Shan Daobing, ang paraan mo. Shan Daobing, may lasa ng matamis na sarsa. Shan Daobing, abala ang mga bata sa pagbili. Ito ang maanghang ko. Mga lalaki, sinasaluhan ito ng alak. Minsan bumibili ng 5 o 6. Ginoo, sila ay nagkaisa. Kung magpapatuloy ito, wala nang bibili ng mga kakanin sa umaga. Mga langgam, nagtatangkang lumaban. Magdala ng ilang tao. Pumunta sa Nanshan Village. Kung hindi ko sila mapapalayas ngayon, hindi ako apelyidong Qian. Apelyidong Jiang. Lumabas ka dito. Pilipitin niyong makipagsagupaan sa amin sa Fumanlu. Parang gusto niyong mamatay. Huwag magpadalos-dalos. Puti ang mukha. Gusto pang maging bayani. Mga kapatid, unahin niyong sirain ang mga binti niya. Pumasok na walang permiso sa bahay ng tao. Pindutin. Batas ng dakian. 3 pulgadang palo. Nambubugbog gamit ang armas. 1 taon na pagkakakulong. Zhang Sangao. Noong nakaraang Marso, naglalaro ka sa sugalan sa kanluran ng lungsod. Nasaktan ang anak ni Lituhu. Nagbayad ng 10 layang silver. Ayos lang sana. Hindi pa tapos ang kaso, di ba? Sino ka ba talaga? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na iyon? Kung hindi ka paalis, magagalit na ako. Dadalhin ka sa hukuman para sa 2 kasalanan. Tara, dali. Axie, magsabi ka ng totoo sa akin. Sino ka ba talaga? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Paano mo nalaman? Yung gunggong na iyon, na si Zhang Sangwu. Alam mo rin yung nangyari sa kanya noong nakaraang taon. Alam mo pa kung magkano ang binayaran niya. Hindi ko talaga alam. Paano mo nasabi? Nung nakatayo siya sa harap ko, parang may isang tao, sa tabi ng tenga ko, na sinasabi sa akin, lahat ng mga nagawa niya ng detalyado. Kung hindi mo alam, huwag mo nang isipin. Diyos ko po. Ano itong sobrang itim na ito? Ang ganda naman itong hitsura. Ito ang tinatawag na Ujin Nakamote. Hindi ba tama ang sinabi ko? Sino ang tatay mo? Huwag kang magpaloko. Tama si Axie. Mas mataas ng hindi bababa sa 30% kaysa sa mga dating patatas. Yaman na tayo. Maaari bang magtanong? Sino ang nagmamay-ari ng tindahan ng Nanshan? Ako iyon. Ano ang maitutulong ko? Ako ang may-ari ng Zuixianlu sa bayan. Tinikman ko ang inyong patatas na pancake. Napakasarap. Narinig kong may bagong uri kayo. Kaya dumating ako para bumili. Magkano ang plano mong singilin, may-ari? May malaking salu-salo kami sa aming restaurant sa susunod na buwan. Gusto naming gawing merienda sa handaan ang mga patatas na ito. Ang unang batch ninyo ng itim na patatas, na ginawa bilang biskwit, bibiliin ko lahat iyon. Ito ang paunang deposito ng 5 tael na pila. Kapag naipasa na ang kargamento, magrenta tayo ng tindahan sa bayan, at magbukas ng tunay na Nanshan na kainan. Maaari tayong magrenta ng tindahan. Ngunit dapat nating alamin kung sino ang may-ari, kung may alitan ba sa titulo ng lupa, at kung ano ang negosyo ng mga katabing tindahan. Para maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Paano mo? Alam ito. Hindi ko alam. Basta sa tingin ko, dapat ganito ang gawin. Axie. Tingnan mo ito. Moore, parang may naaalala ako. Ang ulo ko, ang sakit. Bundok na daan.
Ang daming dugo. Huwag kang lumapit. Parang nakapatay ako ng tao. Wala kang ganoon. Sila ang gustong pumatay sa'yo. Sila. Huwag mo nang isipin pa. Lahat yan ay nakaraan na. Ngayon ay ikaw na si Axie. Akin ka na. Isa kang miyembro ng pamilya ko. Humiga ka. Matulog ka. Bukas ay magiging maayos. Nakikinig ako sa asawa. Bata ng negosyo. Bata ng bulaklak. Hindi maganda. May malaking problema. Anong nangyari? Ang mga opisyal. Naglagay na naman ng bagong paunawa ang mga opisyal. May guhit ng tao sa itaas. Diyos ko po. Yung tao sa larawan. Kamukhang kamukha ni Ixi ninyo. Sobrang magkapareho ang itsura nila. At Erwang. Nagkakamali ka ba ng tingin? Walang dalawang tao na magkapareho. Si Axie ay ako mismo ang kumuha sa ilog. Hindi ako nagkamali ng tingin. Yung kilay at mga mata niya. Parang siya talaga. Sabi pa sa anunsyo. Ang taong iyon ay isang mataas na opisyal. Ano ang pangalan niya? Shensi. Siya ang nagbigay ng impormasyon. 20 tael ng pilak ang gantimpala. Sige na. Alam ko na. 20 tael ng pilak ha. Kung totoo nga. Bukas dadalhin ko siya sa himpilan para kunin ang gantimpala. Mahal. Ang sinabi niya, totoo ba iyon? Totoo ba iyon? Axie. Gusto mo bang malaman? Sino ka ba talaga? Nais. Ngunit mas natatakot ako. Pagkatapos kong maisip, hindi na ako makakapagtagal dito. Bakit hindi? Kung ako ang mataas na opisyal, maraming panganib ang nasa paligid ko. Ayokong maging pabigat sa'yo. Tanga. Asawa. Kahit sino pa ako. Maaari ko pa bang ipagpatuloy ang pagiging iyong Axie? Gino, ang late na nito. May problema ba? Inutusan para maghanap ng tao. Nakita mo na ba itong tao? Buksan mo ang pinto. Ang gobyerno ay naghahanap ng tao. Ang gobyerno ay naghahanap ng tao. Buksan mo ang pinto. Ang gobyerno ay naghahanap ng tao. Axie, bilis, sumama ka sa akin. Asawa ko. Huwag kang magsalita, mabilis na pumasok. Inutusan akong maghanap ng tao. Nakita mo na ba ang taong ito? Ginoong opisyal. Hindi pa po. Ang maliit naming na yon. Sino ba ang nakakita na ng ganitong gwapong tao? Talagang hindi pa ako nakakakita. Magbigay ka ng clue. Premyo, 20 lei ang napilak. Kung nakita ko man, hindi sana mapapalipad ang 20 lei ang na iyon. Talagang hindi pa ako nakakakita. Kapag nakita ang taong ito, agad ipagbigay alam. Opo, Ginoo. Anak, hindi na natin ito matatago. Hindi ba't nalusutan mo na kanina, Itay? Ngayong araw lang iyon. Nakita ng buong baryo ang abiso. Ngayon may isang opisyal ng hukuman. Bukas baka may isang pangkat pa. Pero hindi natin siya pwedeng ipasa. Kung siya ay tunay na alkalde, itinuturing tayong nagtatago ng opisyal ng hukuman. Isang kasalanan laban sa hari. Pero ngayon wala siyang maalala. Ibigay mo siya. Parang itinutulak mo siya sa apoy. Hindi ako pwedeng maupo na lang at hintayin ang kamatayan. Hindi ako pwedeng maupo na lang at hintayin ang kamatayan. Ang bagong dating na si Ma, pansamantalang naging alkalde. Talagang pinipilit niya tayong mamatay. Tama ka dyan. May idinagdag na namang buwis sa ulo at pamasahe. Puro mabigat at di makatarungang buwis. Mas masahol pa siya sa mga tulisan. Gustong-gusto pa nga niyang. Yung nawawalang si Gobernador Shen ay hindi na bumalik kailanman. Kaya nga, araw-araw niyang pinapapunta ang mga pulis. Dala ang larawan ko. Nagpapahanap kung saan-saan. Hindi tao ang hinahanap. Bangkay ang gusto nilang makita. Ngayon, maayos na ang kanyang posisyon. Nandito na ang misis. Malapit na ang pagkain.
Ako ang nagluto ngayon. Anong nangyari sa misis? May nangbuli ba sa'yo? Wala, gusto ko lang sanang yumakap. Mula ngayon, pwede kang yumakap kahit kailan. Bobo. Hindi ko hahayaan na masaktan ka ng sinuman. Kahit sino ka man. Hindi ako pwedeng umupo lang dito at maghintay. Jayang mo, tama ba? Narinig kong maganda ang negosyo ng mga patatas na pancake nyo. Nagbibiro ka, Ginoo. Maliit na negosyo lang ito. Pang araw-araw na kabuhayan lang. Tama na ang satsat, may utos mula sa bayan ng Ma. Simula ngayon, lahat ng nagtitinda sa bayan ay kailangang magbayad ng bayad sa seguridad. Ano, 1 o 2 pilak? Bakit hindi na lang kayo magnakaw? Ang buwis na ito ay alinsunod sa aling batas ng dakilang kaharian. Bakit? Gusto mo bang tumanggi sa pagbabayad ng buwis? Sasabihin ko sa'yo, ito ay utos ni Ginoong Ma. Kung hindi mo mabayaran, huwag mong asahang makakapagnegosyo ka sa bayan ng Kingping. Huwag kang magalit, Ginoo. Ito ang bayad namin para sa buwang ito. Mabuti na at naiintindihan mo. Moer, bakit mo ito ibinigay? Hindi ba pinapalakas mo lang ang kanilang loob? Asawa. Malinaw na sa amin sila nakatuon. Kung magpapatalo ka ng ganito, sila ay palaging humihingi ng higit pa. Tatay, Aksi. Huwag kayong mag-alala, may tao na akong inatasan. Para iparating sa Wang at Lina, dapat silang magsara at magpahinga sa mga susunod na araw. Bakit? Nalunok ko na ang pain na ito. Kailangan nating makita kung ano talaga ang gusto ng isda. Jayang mo, naintindihan mo ba ang sinabi ko? Naintindihan ko po. Kung naintindihan mo, dapat mo nang malaman ang gagawin. Sumuko ka na at ibigay ang 30% tubo. O kaya yung South Mountain na karinderya nyo. Hindi na kayong makakabukas pa sa Kingping Town. Ginoo Ma, may tanong po ako, hindi ko maintindihan. Ayon sa batas ng dakian, kinakailangan ng opisina ng bayan ng isang permit para sa buwis sa kalakalan. Dapat ay may inilalabas na dokumento mula sa gobyerno. Hindi ko alam kung hawak ni Ginoo ang ganoong dokumento. Anong papeles iyon? Ginoo, parang sinasabi niya na may ganoong patakaran. Pabaya ka, maliit na babae sa baryo. Nagpapakita ka ng batas sa harap ko. Mukhang gusto mong makulong ng ilang araw. Hindi po ako mangahas. Iniisip ko lang po. Isang ahente ng lalawigan na hindi man lang makapagpakita ng lisensya. Ayaw pang mangolekta ng buwis na ito. Baka wala nga siyang karapatang gawin iyon. Hinto ka dyan. Talagang nagmamagaling ka. Kumusta na? Hindi ka ba pinahirapan ng taong si Ma? Ama, ayos lang ako. Yung sinabi mo ngayon. Para kang nakipagdeklara ng digmaan sa harap niya. Kung magdeklara ng digmaan, sige lang. Isa lang siyang tagapamagitan. Hindi siya pwedeng magbago ng ihip ng hangin. Hindi ako natatakot sa kanya. Habang siya ay mas nagmamadali, mas maraming butas ang lalabas sa kanya. Sabi mo hindi mo kailangan ng proteksyon ko. Ngunit gusto kong protektahan ka. Kahit na wala akong halaga ngayon. Gusto ko ring tumayo sa harap mo. Manok, aking manok. Naglagay ng lason. Paglalason. Sino ang may gawa nito? Naglagay ng lason sa aking manukan. Dapat si Ginoong Ma ang alkalde. Dapat si Ginoong Ma ang alkalde. Tara, tingnan ninyo. Ang pansamantalang alkalde na si Ginoong Ma ay makitid ang isip. Dahil ayaw kong ibigay ang 3% ng kita. Nagpadala ng tao para maglagay ng lason sa aking manukan. Diyos ko, pati mga manok pinatulan na. Sobrang hindi makatarungan ng opisyal na ito. Matapang na mga tao. Nagmamalakas loob na makipag-away sa harap ng munisipyo. Tawagin ang mga tao, hulihin siya. Huliin niyo ako, nandito ang mga saksi at ebidensya. Ngayon lang kayo nangahas na manakit sa akin. Ibig sabihin, may kahihiyan kayo sa puso. Si Ma, abusado sa kapangyarihan. Inaalipusta ang mga tao. Walang ebidensya. Baliw ang sinasabi mo. Ikaw, mapagpanggap na babae. Nagsasalita ka ng walang katotohanan. Sampalin mo ako. Mahal na tao, sa wakas ay lumabas ka na. Tinitingnan ka ng buong bayan. Magtatangkang sumuntok. Kung susuntok ka, parang inamin mo na rin. Ikaw ang naglagay ng laso na ito. Paalisin mo ang mga tao. Paalisin silang lahat. Ginoo, kumalat na sa labas ang balita. Yung anak ng pamilya Jayang. Naglagay ng patay na manok sa harap ng opisina ng pamahalaan. At tinawag mismo ang pangalan ni Ma, ang asistant ng gobernador. Isang babae lang mula sa nayon. Pero may ganitong tapang at paraan. Hindi basta-basta. Mukhang si Ma ay napasubo ngayon. Ipagbigay alam kay Chansey na dapat siyang maging mahinahon sa mga nakaraang araw. Huwag na siyang manggulo sa mga tao ng pamilya Jayang. Ang ibig sabihin ng Ginoo ay hindi tayo dapat makialam sa gulo na ito.
Manood na lang tayo sa mga mangyayari. Bakit ang batang ito ay sobrang impulsive? Iyan ay opisina ng bayan. Kuya Iselin, ang galing talaga ni Moer sa inyo. Nakaharap niya si County Magistrate Ma sa gitna ng bayan. Pati mukha ni County Magistrate Ma, namutla sa galit. Hindi ba siya napahamak? Hindi, siya pa ang may tama. Lahat ng tao sa bayan sumusuporta sa kanya. Ang galing. Bakit ka tumatawa? Si Moer ay nagsusumikap sa labas. Ikaw, nakakatawa ka pa. Kung ako'y magiging opisyal, tiyak na papatayin ko ang salary na ito. Nagawa ni Moer ang mga bagay na hindi ko nagawa. Tinta at papel. Axie, nandito na ako. Pagod ka ba, asawa ko? Hindi ako pagod. Nang makita ko ang mukha ni Max Yansheng na parang nakalunok ng langaw, sobrang saya ko. Nagpa-practice ka ba ng pagsusulat? Una, palihim na nagtakda ng mga buwis at dagdag na singil. Laban sa batas ng dakyan. Parusa, 80 palo. Bawiin ang nakaw na pera. Axie. Ikaw, bakit mo naisulat ang mga ito? Bakit ko nga ba naisulat ang mga ito? Pero alam kong totoo ang lahat ng ito. Pito, nakipagsabuatan kay Zhao. Ilegal na pagbebenta ng asin ng gobyerno. Panghimasok sa sariling bulsa. Ika-siyam, tumanggap ng suhol mula sa pamilyang Zhao. Para mailigtas ang anak nilang si Zhao Chansi. Paano mo nalaman ang mga ito? Kung makakuha lang tayo ng ebidensya, hindi ko pa ito iniimbestigahan. Hindi ba't gawa-gawa mo lang yan? Hindi ko ginawa iyon. Umupo ako at kinuha ang lapis. Ang mga bagay na ito, ay kusa na lang lumabas sa isip ko. Kusa na lumabas. Parang, alam ko na talaga ang mga bagay na ito. Kaya lang nakalimutan ko. Nang tanungin mo ako, naalala ko na, paano mo nalaman, na may kinalaman ang pamilya Zhao sa mga bagay na ito? Paano mo rin nalaman na si Ma Wenkay ang gumawa nito? Alam ko lang talaga. Axie, hindi ka ordinaryong tao. Ikaw ang taong nasa poster na iyon. Ikaw si Shen Si, bagong hirang na alkalde ng Kingping County. Kaya dati akong opisyal. Moer. Kung sakali, talaga akong si Shen Si, pwede pa ba akong maging alksi mo? Dapat ba akong umalis dito? Hanggat ayaw mong umalis, dito ay palaging iyong tahanan. CJ, maaari mo bang ipangako sa akin ang isang bagay? Sabihin mo, kahit ano pang maisip ko sa hinaharap, kahit na ito ay mga nakakatakot na bagay. Huwag mo akong paalisin, okay? Pakibitiwan mo muna ang kamay ko, masakit na. Pasensya na. Pangako ko sa iyo, basta't handa ka pang bumalik. Palaging bukas ang pintuan na ito para sa iyo. Hintayin mo ako. Ano ang hinihintay? Hintayin kong maibalik ang lahat ng sa akin. Hintayin kong malaman kung sino ang gustong pumatay sa akin. Kapag bumalik na ako ng buong dangal sa bayan ng Jiang. Tapos, ang unang gagawin ko ay pakasalan ka. Anong ginagawa mo? Sabi ko, gusto kong tumayo sa harap mo. Napakahalagang bagay ito. Ako ang bahala dito. Kailangang ipadala ang impeachment na ito sa lungsod ng Pampanguluhan. Ngunit ang mga espiya ni Ma Wenkay ay nakakalat sa buong bayan. Hindi kami makahanap ng mapagkakatiwalaang tao. Diretsong lumabas ng bayan. Mapipigilan lang tayo ng mga tao niya. Kailangan natin ng pagkakataon. Isang paraan para malayang makapasok at makalabas sa Kingping County. Na hindi magdududa sa kanya. Saan tayo makakahanap ng ganitong tao? May paraan tayo. Pumunta muna tayo sa bayan. Hindi naman pwedeng patagilid si Wang at ang pamilya Li. Pumunta bumili ng isang piraso para matikman. Magaling magluto ang dalaga. Ang patatas na pancake ay malutong sa labas at malambot sa loob. Napakasarap ng lasa. Salamat sa papuri, boss. Ako si Hu mula sa Fucheng. Nagtitinda ako ng mga butil. Miss, kumusta ang ani ng patatas dito? Ang bagong klase ng ginto naming kamote. Mataas ang ani. Gusto kong bumili ng maramihan. CJ. Ngayon lang ako napunta sa Kingping County. Narinig ko na mahusay pamahalaan ni Magistrado Ma ang Kingping County. Tahimik at masagana ang mga tao. Ang amo ay galing sa punong lungsod. May ilang bagay na mas mabuting makita mismo. Bago magpasya, mas maganda ang personal na karanasan. Tama ang sinabi ng dalaga. Narinig ko na mahusay magpatakbo si Mazikshen sa Kingping County. Namumuhay ng payapa at masagana ang mga tao. Ang amo ay galing sa lungsod ng lalawigan. May ilang bagay na mas mabuting makita mismo. Mas maganda kung magpasya pagkatapos. Tama ang sinabi ng dalaga. Aalis muna ako. Sino ka? Pakawalan mo ako. Sino ang nagpadala sa'yo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Si Marvin ang nag-utos sa'yo na bantayan si Jiang mo. Gusto mong malaman kung sino ang nasa likod niya, di ba?
Si Ginoong Ma ang nagpadala sa akin. Si Ginoong Ma ay nagpepeke ng mga dokumento. Pag-usapan natin ang nawawalang alkalde Shen. Nakita na ang kanyang bangkay. Ihanda na ang ulat para sa korte ng imperyo. Para siya mismo ay ma-promote. Bumalik ka at sabihin mo kay Ma Wenkei. Ilang araw na lang siya mananatiling alkalde. Sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Asawa, punasan mo ang pawis mo. Sabi ko, huwag kang maingay sa labas. Sa loob ng bahay, okay lang na sumigaw. Hintayin mong makuha ko ang lahat ng sa akin. Ang unang bagay ay ang gawing lehitimo kang asawa ko. Sa bayan ng Ma, ano na namang dagdag na bayad sa seguridad? Mas marami pang mga tambay sa kalye kaysa dati. Nakita ko rin ang karwahe ng pamilya Zhao. Malaki ang dala at nagdadala ng bigas mula sa opisyal na bodega. Hinahanap ni Ginoong Gu ang isang dalaga. Hindi ko alam kung ano ang mahalagang bagay. Hindi ako negosyante ng bigas. Ako si Zhuan Dao, ang gobernador ng Anzhao. Narito ako ngayon para sa isang lihim na pagbisita. Walang anuman, maupo ka. Nakarating na ako sa bayan. Isang simpleng dalaga mula sa nayon ay naglakas loob na manguna sa pagtutol sa buwis. At naglagay pa ng patay na manok sa harap ng tanggapan ng county. Ninanais mong pahiyain ang kinatawang gobernador. Sobrang laki ng iyong tapang. Sobrang laki ng iyong tapang. Bumalik ka, Ginoo. Hindi dahil matapang ako. Walang kapayapaan sa lungsod ng Qingsheng. Sa tingin ko, ang lungsod ng Qingsheng ay nangangailangan ng tunay na pinuno. Hindi isang tiwaling opisyal na nagtatakip ng lahat. Walang patunay sa salita. Walang patunay sa sagot. Siya ay tiwali at lumalabag sa batas. Mayroon ka bang ebidensya? Ito ang 13 kaso laban kay Marvin Kay. Bawat isa ay may matibay na patunay. Pakiusap, tingnan ninyo ito, Ginoo. Hindi ito katanggap-tanggap. Korupsyon at pag-abuso sa batas. Pakikipagsabuatan sa mga mayayamang Panginoon. Pagsawalang bahala sa buhay ng tao. Ang sulat na ito ay parang isang magandang sining. Hindi ito basta-basta nagagawa ng isang karaniwang babae sa baryo. Sino ang sumulat nito? Kung totoo ang nilalaman ng sulat, tinitiyak ko na ligtas ang buong pamilya mo. Siya si Shen Si. Ginoong Shen. Sino ang sinasabi mo? Bagong inihalal na pinuno ng Qingping County. Shen Si. Hindi siya namatay. Malubhang nasugatan. Nahulog sa ilog at nawala ng alaala. Iniligtas siya ng isang babae mula sa ilog. Ngayon, nasa Nanshan Village. Buhay pa si Shen Si. Dalhin mo ako sa kanya. Dalhin mo ako sa kanya. Sinabi ng dahan-dahan ka. Hindi naman tatakbo ang kahoy na ito. Gusto kong matapos ng mabilis. Tutulungan kita sa paggiling ng beans. Tingnan mo ang pawis mo. Uminom ka ng tubig. Asawa, napakabait mo. Sinabi ng ang huwag mag-ingay. Kung marinig ng iba. Walang ibang tao dito. Tama nga, para saan giniling ang mga beans? Gagawa ng tokwa. Hindi mo ba sinabi kagabi na gusto mong kumain ng tokwaso? Nagsabi ba ako niyan? Kung ganoon, gumawa ka ng marami. Tutulungan kitang ibenta ito sa bayan. Unahin mo munang hatiin ang kahoy. Mingyuan. Ikaw nga talaga ito. Kilala niyo po ba ako? Matindi ang tinamo niyang sugat sa ulo. Wala na siyang maalala sa mga nangyari noon. Akala ng palasyo ay namatay ka na sa tungkulin. Matagal kitang hinanap sa daan bilang iyong guro. Sa wakas, natagpuan din kita. Bilang iyong guro. Ako. Ito ang sulat ng pagtatalaga mula sa kagawaran ng mga opisyal. Ang mga salitang nakasulat dito ay iyong sariling sulat kamay. Tingnan mo. Axie, anong nangyari sa iyo? Guro. Huwag ka nang magsalita. Narito ako, guro, para ipaglaban ang iyong karapatan. Nagpunta ako sa ibabang baryo at nag-ikot sa loob ng 3 buwan. May nakakita sa iyong larawan. Ikaw pala. Ang dalagang ito ay ang nakatulong sa akin. 3 buwan na ang nakalipas. Nakita ko siya sa tabi ng ilog. Narinig ko na may isang tumakas na salarin ng hukuman dito. Tao, siya sa atin ninyo ito. Ano ang batayan ninyo para magtanong sa mga tahanan? Nasa ilalim ng tungkulin ang gobyerno. Umalis ang mga walang kinalaman. Walang rehistro ang lalaking ito. Kakaiba ang kanyang kilos. Dalhin. 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 Tao na. Huwag mong hayaan ang tumakas na magnanakaw na nagkukunwaring opisyal ng palasyo. Arestuhin mo siya. Ma Wenkei. Ang laki ng kapangyarihan mo bilang opisyal. Sino ka naman na matandang bagay? At nangahas kang tawagin ako ng pangalan. Hindi ko alam na narito ang ginoong gobernador. Karapat-dapat akong mamatay. Ako ay nakatanggap ng ulat na may isang tao sa Nanshan na bayan na nagpapanggap bilang nawalang Ginoong Shen. Kaya nagdala ako ng tao para magsiyasat. Panggagaya, dahil buhay pa si Ginoong Shen. Bakit hindi siya nag-report sa opisina ng bayan? Sa halip nagtatago siya rito. Baka
Mayroon siyang itinatagong lihim. Magaling magsalita si Ma Wenkei. Si Shensi ay malubhang nasugatan at nawalan ng alaala. Nalunod sa ilog, nagpaka-survive. Paano ako magre-report sa iyong tanggapan ng gobernador? Habang ikaw ang pansamantalang gobernador. Ikatlong paratang. Lahat ay totoo. Maliwanag po, mahal na Ginoo. Iyan ay paninirang puri. Gawa-gawa lang iyan ng mga sutil na mamamayan at ni Shensi. Sa mga paninirang puri laban sa akin. Isang tao, pumarito. Nandito na. Itinakda ang korte sa dulo ng nayon, sa palengke. Ngayon, ang opisyal na ito ay magdaraos ng paglilitis dito mismo. Dalhin si Maro Wenkei ang akusado. Isang tao, ipahayag ang sulat ng reklamo. Pag-imbestiga sa pansamantalang tagapangasiwa ng Kingping County. 13 na kasalanan ni Ma Wenkei. Pagtatatag ng lihim na mabibigat na buwis. Lalabag sa batas ng dakian tungkol sa buwis. Parusahan ng 80 palo. Yung panlilin lang sa mga tao. Nagbayad sila ng 2 tael. At kinukuha niya para sa sarili. Ika-siyam. Tumanggap ng 300 tael na suhol mula sa pamilya Zhao. Upang palayain ang kanyang anak na si Zhao Chansi. Ngayon ay alam na ang pagkakamali. Ngunit huli na. Ang hukom na ito ay nagpasya na si Ma Wenkei ay abusado sa kanyang kapangyarihan. At nagnakaw ng yaman. Agad na tatanggalin sa posisyon at ikukulong. Hintayin ang kautusan mula sa palasyo. Dadalin sa Maynila para litisin. Si Shensi ay muling magiging alkalde ng Kingping County. Ngayon, ibabalik sa tunay na may-ari. Handa ka bang tanggapin ang selyo? Ang unang gawain ng opisyal na ito ay gantimpalaan si Jiang mo. Kung wala siya, mas maaga pa akong namatay sa ilog. Kung wala siya, si Ma Wenkei ay nananatiling walang kaso. Natatakot ka na. Kapag suot mo itong uniforme, hindi ka na magiging katulad ni Iksi ko. Bakit ayaw mo? Hindi ibig sabihin na ayaw ko. Parang medyo malayo. Huwag mag-alala, hintayin mo lang na bumalik. Ako pa rin si Axie. Ako lang ang Axie mo. Naghihintay ang mga tao. Huwag hayaan na ang bagong opisyal ay malate sa unang araw. CJ, hintayin mo akong bumalik. Ginoo, lahat po ito ay mga kasong naipon noong panunungkulan ni Masabayan. Pakiusap po, silipin ninyo. Sino ang nasa harap ng hukuman? Ano ang isinusumbong? Ginoo. Ako po ay nagsusumbong laban sa kapitbahay kong si Zhang San. Sinakop mo ang 3 bahagi ng lupa ng pamilya ko. Zhang San, may titulo ka ba ng lupa? Meron. Peke ang titulo mong yan, ginawa lang noong nakaraang buwan. Gamit pa ang papel ng aklata ng Fumanlu. Mga tao, 20 palo, ibalik ang lupa. Susunod na kaso. Nawala ang baka namin. Ang baka na iyon ang buhay ng buong pamilya ko. May bagong baka ba ang matadero sa kanlurang bahagi ng lungsod nitong mga araw? Agad ko pong susuriin. Hindi na kailangan. Diretsong magpadala ng tao. Kunin ang baka mula sa tuyong balon sa likod ng bahay niya. CJ. Ang galing. Si Ginoong Shen ba ay isang Diyos na bumaba sa lupa? Pati ito alam niya. Ilista mo lahat ng pera at butil na ninakaw ni Ma Wenkei. Gumawa ng kumpletong talaan. Opo, Ginoo. Lahat ng makikita ng mga biktima ay ibabalik ng buo. Ang hindi matutuntun ay lahat isasama bilang bawas sa buwis ngayong taon. Ginoo, huwag na huwag. Bakit hindi? Inalis na ni Ma Wenkei ang lahat ng pondo ng bayan. Babalik pa tayo para mag-refund. Ngayong buwan, ang opisina ng county hindi nga makapagbigay ng sahod sa mga kawani. Kunin na lang muna sa sahod ko. Ang sahod ninyo, Ginoo. Basta ako, basta busog ako. Hindi magugutom ang pamilya ko. Unahin muna natin ang mga tao. Pero Ginoo, hindi ba kailangan mo pang buhayin ang pamilya ni Binibining Jiang? Ako na ang bahala. Mag-ulat. Ginoo, may taong tumutugtog ng tambol sa labas ng yamen. Sino? Si Ginoong Zhao mula sa bayan. Sabi niya, para sa kanyang anak. Sa ginawa ni Zhao Chansi na pambabastos kay Binibining Jiang, ay personal siyang hihingi ng tawad sa inyo. Buksan ang hukuman at papasukin si Ginoong Zhao. Gusto kong marinig mismo kung paano siya hihingi ng tawad sa harap ko. Ginoong Shen, ako po ay nagkulang sa pagpapalaki sa aking anak. Dinala ko ang hindi kapani-paniwala na bagay para humingi ng tawad sa inyo at kay Yan Jiang. Humingi ng tawad. Sa tingin ni Ginoong Zhao, anong kasalanan ang nagawa ng inyong anak? Bakit hindi ka pa nagsasalita? Hindi ko dapat ginawang biro. Si Qiangi, Jiang sa pamilihan, ginawang biro. Ilabas ang kaso ni Zhao Chansi. Basahin ito sa harap ni Ginoong Zhao. Opo, Ginoo.
Noong Marso ng nakaraang taon, si Zhao Chansi sinira at binasag ang store ng Wang Ji Xiaobing. Nagresulta sa isang taong bahagyang nasaktan. Noong Mayo ng nakaraang taon, nagsakay ng kabayo sa kalye. Nasira ang 3 tindahan. Lahat ay ayos na. Naitanong ko na ba sa'yo? Ipagpatuloy mo ang pagbasa. Noong Agosto ngayong taon, sa palengke, hayagang nang aasar kay Ginang Jayang mo. At pinapunta ang mga alalay niya upang saktan ang mga kasama nito. Ayon sa dakilang batas ng Kian, pang-aabuso sa mga kababaihan sa kalye. Paulit-ulit na hindi natututo. Zhao Yuanwei, mayroon ka bang tutol? 20 palo lang naman yan, di ba? Sasaktan ko yan. Tumahimik ka. Mayroon akong maibibigay na pagpipilian sa iyo. 20 palo. Pakiusap, Ginoo, ipatupad. Agad na parusahan. Pumunta sa Nanshan na baryo. Tumulong sa pamilya Jayang sa pagtatanim ng patatas sa loob ng 1 buwan. Kailangan mong ayusin ang sarili mong 3 pagkain sa isang araw. Pinapapunta mo akong magtanim. Mas gusto ko pang paluin na lang. Pinili namin ang taniman. Salamat po sa inyong awa, Ginoo. Salamat po, Ginoo. Salamat po, Ginoo. Hukayin mo ng mas malalim, hindi ka ba kumain? Parang kinikiskis mo lang ang mga usbong ng patatas. Ikaw na matanda. Ano ang sinabi mo? Hindi matatapos ang paglilinis ng lupa na ito ngayon. Huwag nang mag-isip kumain ng hapunan. Ginoo Shen. Ikaw ay nagkakagusto sa personal na paghihiganti. Ito ay pagpapalit sala sa trabaho. Para sa ikabubuti ng bayan. Ako ay nag-iingat ng patas na pagpapatupad ng batas. Bakit magkakaroon ng personal na paghihiganti? Ganun ba? Bakit namumula ang tainga mo? Medyo nasunog lang ako kanina. Nga. Tama ang sinasabi ni Ginoong Shen. Buhay pa nga si Shen Si. At naalala na niya ang lahat. Ano naman kung ganoon? Isang taong may amnesia na hangal at isang nakaalala na opisyal ng bayan. Ano ang pagkakaiba nila? Gusto nila ang kanyang buhay. Iba ang sitwasyon. Mas mahirap siyang harapin ngayon kaysa dati. Napasuko na si Ma Wenkay. Hindi na tayo pwedeng kumilos ng pabigla-bigla. Sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Chayan Yu. Bakit ka bumalik? Ama. Kung hindi ako bumalik, mapapahamak ang pamilya Zhao. Anong balita mula sa kabisera? Ang ama ni Shen Si. Noong araw, siya ang nag-imbestiga ng kaso ng korupsyon sa kabisera. At nakaalitan niya si Xu Chongli, ang Assistant Minister ng Ministry of Revenue. Si Ginoong Xu. Siya mismo ang nagbayad para kumuha ng mamamatay tao. Para patayin si Shen Si, ang pamilya namin, Zhao, ay naging kasangkapan lang ni Ginoong Xu. Sa isang piraso sa Qingping County, responsable sa pagbebenta ng nakaw at pagpapasa ng balita. Kung gayon, kung matatag si Shen Si, at matutuklasan ang kaso ng kanyang ama, ang unang dapat harapin ay ang pamilya Zhao. Ibig mong sabihin, nawalan na ng kapangyarihan si Ma Wenkay, pero hindi pa lubos na bumalik ang alaala ni Shen Si, bago pa niya maalala ang lahat. Siguraduhin mong hindi siya magsalita kailanman. Siya eh. Sino ba si Xu Chongli? Sasagutin ko, Ginoo. Isa siyang opisyal sa Departamento ng Pananalapi sa kabisera. Narinig ko may negosyo siya sa Ansaw. Bakit? Bakit ang pangalang ito ay nagpapagulo sa aking isipan? Ginoong Shen, pagod ka na sa buong araw, magpahinga ka muna. Dumating na ang asawa. Sino ito, Xu Chongli? Hindi ko alam. Nakita ko lang ang pangalang ito. At hindi komportable ang aking puso. Kung hindi mo maaalala, huwag mo nang isipin. Ikaw na ngayon ang pinuno ng Qingyuan County. Basta tama ang ginagawa mo. At maganda ang iyong ginagawa. Walang makakagawa sa iyo ng masama. Tama ka. Ngunit, mas gusto kong tawagin mo akong Aksi. Hindi seryoso. Nasa tanggapan. Ulat po, Ginoo. Mabilis na padala mula sa lungsod, 800 li. Ibigay mo. Anong nangyari? Nakareceive ang hukuman ng anonymous na reklamo. Reklamo? Bakit ka nag-impeach? Sinasabi nilang nakalimutan ko na at baliw na ako. Kakaibang ang mga kilos ko. Hindi na nararapat na maging gobernador. Kasinungalingan. Sino ba ang nasa likod ng paninira? Nagpadala na ang kagawaran ng panloob ng mga inspeksyon at mga opisyal para magsiyasat. Kailan sila darating? Pagkalipas ng 7 araw. Pagkalipas ng 7 araw. Sobrang labis na ito. Anong sinasabing nababaliw? Kakaiba raw ang kilos. Yung nag-aakusa sa'yo ang siyang baliw. Huwag kang magalit, ang taong nasa likod nito. Walang iba kundi gustong gamitin ang kamay ng kagawaran ng mga opisyal. Para formal at ayon sa batas akong tanggalin. Sino kaya iyon? Mga natitirang taga-suporta ni Ma Wenkay. Walang kakayahan ang isang bilanggo para dito. O kaya ay yung taong gustong patayin ako noon sa bundok. Noong araw na iyon, Ginoo, sa loob ng 7 araw. Para makita ng inspeksyon ng mga opisyal ang ebidensya. Napakahirap niyan. Walang problema kung gusto nilang mag-imbestiga, hayaan lang natin sila. Ang mga tao sa Qingping County, ang magiging pinakamagandang saksi ko. Gusto kong makita ng kaso ng inspektor ang malinaw at mapayapang Qingping County. Tanga.
Ilang beses na kitang sinabihan. Naalagaan mo ang sarili mo. Mahal. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Bakit ka nandito? Para pagtawanan ako. Sinabi ni Ginoong Shen na tingnan kita. Ang mga gawain ni Ginoong Zhao. Kamusta na ang pagkakatapos? Narito na si Yanji. Jiang, pasok na po kayo. Mas maayos na si Tianxin nitong mga nakaraang araw. Salamat kay Ginoong Shen sa mahusay na pagtuturo. Wala iyon, Ginoong Zhao. Dumaan lang ako. Tama, gusto kong magtanong tungkol sa isang tao. Si Yanji. Jiang, huwag mag-atubiling sabihin. Malawak ang iyong koneksyon sa Qingyi County. Narinig mo na ba ang isang tao na ang pangalan ay Xu Chongli? Xu Chongli. Ito ay isang malaking tao sa kabisera. Paano ko siya makikilala? Talaga, narinig ko. Parang nagnegosyo siya sa Qingyi County. Naalala ko na, isang malaking negosyante siya. Dumating siya noon pang maraming taon na ang nakalipas. Matagal na siyang umalis. Bakit kaya tinatanong siya ni Yanji? Jiang, walang anuman. Basta tanong lang iyon. Ako na muna ang aalis. Hindi ko na istorbohin si Ginoong Zhao. Bakit ganyan ang takot ni tatay? Bilisan mo, Tianyu. Mabilis kang mag-empek. Umalis tayo ng bayan ngayong gabi. Bakit? Hindi pa ba dumating ang mga taga-suri? Katatapos lang dumaan ni Jiang mo. Tinanong niya kung alam ko ba si Xu Chongli. Kaya ni Shensi na isulat ang pangalan ni Xu Chongli. Ipinapakita nito na unti-unti nang bumabalik ang kanyang alaala. Kapag naalala na niya ang lahat. Kami, ang pamilya Zhao, ang magiging unang mabibilang sa mga sinisiyasat. Bago pa niya maalala. Gawin mong hindi na niya maalala kailanman. Ginoo, 2 araw ka nang hindi natutulog. Kung magpapatuloy ka pa, kahit matatag ang katawan mo, hindi mo kakayanin. Darating na ang taga-suri sa loob ng 7 araw. Kung mas marami kang kaso na malulutas, mas kaunti ang mga tao na magdaranas ng kawalang katarungan. Pinakuluan ng kusina ng sabaw para sa'yo. Uminom ka muna. Pagkatapos kong tapusin ito, uminom ka na ngayon. Kung masisira ang katawan mo, sino ang magtatanggol sa mga tao? Sige, iinom ako. Huwag kang mag-alala mo. Mabuting opisyal si Ginoong Shen. Lahat kami ay nakikita iyon. Ako, matanda na, hindi marunong bumasa. Pero kaya ko namang maglagay ng fingerprint. Tama, kung hindi dahil kay Ginoong Shen. Kami ngayon, pinag-aalipustahan pa rin kami ng Fumanlu. Isusulat talaga namin ang liham na ito. Pahingi rin ako ng papel. Inalis ni Ginoong Shen ang mga mabibigat naming buwis. Napakalaking utang na loob namin iyon. At pati ang lupa namin. Si Ginoong Shen din ang nagbalik sa amin. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo, na alagaan mo ang sarili mong katawan? Dahil tinutulungan mo ako. Mas mahigpit pa kaysa sa isang tagapayo. Ang daldal mo, ikaw ang tumulong mag-ayos ng mga kasong ito. Pati ang mga liham ng bayan, ikaw ang nag-ipon isa-isa. Salamat sa pagod mo, mahal. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Darating na ang taga-suri bukas. Tapusin mo na agad ang mga dokumentong ito. Ang inyong lingkod ay magalang na sumalubong. Hindi na kailangang magpakababa, Ginoong Yushi. Nasaan si Shensi? Ang inyong lingkod na si Shensi ay bumabati kay Ginoong Zhou. Hindi na kailangang gawin ito sa bulwagan. Pumunta tayo sa iyong silid-aklatan. May mga tanong ako sa iyo. Batas ng Dakian, Artikulo 212. Paano hinahatulan ang mga umuokupa ng lupa? Batay sa bigat ng sitwasyon. 10 hanggang 50 palo. At ibalik ang lupa. Kung may mga peking titulo, o mga malupit na gawain tulad ng sapilitan. Ano ang dapat gawin? Maaaring dalhin sa munisipyo. Pinangangasiwaan ng alkalde. Kung malubha ang kaso, maaaring iulat sa tanggapan ng gobernador. Ang buwis na niloko ni Mawenkay. Bakit mo kailangang isauli lahat? Alam mo ba na dahil dito ay nalugi ang kaba ng bayan? Kinukuha mula sa bayan. Dapat itong gamitin para sa bayan. Hindi ko kailangan ang aking sweldo. Ngunit hindi dapat mabawasan kahit 1 sentimo ang dugo at pawis ng mga tao. Ihanda ang panulat at tinta. Agad akong magsusumite ng ulat. Ginoo, pakihinto sandali. Ano ang relasyon mo kay Alcalde Shen? Sagot po, Ginoo. Ako po ang taong nagligtas sa kanya. Siya rin ang unang napawalang sala mula nang siya ay maupo. Bilang isang biktima ng maling hatol. Nang si County Magistrate ang namuno, ang lupa ng isang babae ay sinako. Ang kanyang mga manok ay pinatay gamit ang lason. At ang kanyang paninda ay winasak. Nang maupo ang Ginoo, nakuha ng babae ang katarungan. Sa Kingping County, napakaraming mamamayan na kagaya ko. Mayroon pang daan-daan, libo-libo pa. Sa 315 liham ng bayan. Ang naisulat ay mga pangalan. Ang hindi naisulat ay ang damdamin ng tao. Nauunawaan ko na. Ginoong Shen. Ako po si Ginoong Yushi. Nagtanong ako ng ilan. Tungkol sa problema ng transportasyon ng mga butil at kakulangan sa imbakan ng gobyerno. Nalaman ko.
Na ang mga pilak na ninakaw mo ay hindi tumutugma sa mga tala. Sabihin mo, kung saan napunta ang mga sobrang butil at pilak. Na iyon. Maawa po kayo, hindi ko po kayang sabihin. Mukhang hindi ka pa nagsawa sa buhay sa kulungan. Gusto mo pa yatang manatili doon. Sasabihin ko na. Ang bawat taon, ang mga kinurakot na pagkain. 2 bahagi nito ay dumadaan sa karaban ng pamilya Zhao. At lihim na dinadala papuntang kabisera. Ito ay mula sa mga tao sa itaas. Sino? Si Xu Chongli, ang Undersecretary ng Ministry of Revenue. Ginoong Xu. Naalala ko na. Ako si Shen Si. Ang aking ama ay si Shen Lian, ang dating opisyal ng Ministry of Revenue. Dahil sa masusing pagsisiyasat sa kaso ng pagkalugi sa bodega, ipinadala si Xu Chongli sa 3,000 milya ang layo. Namatay sa sakit habang nasa biyahe. At ako, ipinagpatuloy ang hangarin ng aking ama. Nakapasa sa pagsusulit, para sa isang araw. Maibalik ang katarungan sa malaking kasong ito. Ipasa ang utos. Agad nadakpin ang buong pamilya ni Ginoong Zhao. Iselyo ang lahat ng negosyo ng pamilya Zhao. Ginoo, ang pamilya Zhao ang pinakamayayaman sa lalawigan. At madalas silang may ugnayan sa lungsod. Wala kaming matibay na ebidensya. Kung ganito tayo magmadali sa pagselyo, baka ang aking ama ang mismong ebidensya. Naalala ko na. Naalala ko na lahat. Paano namatay ang tatay ko? Paano ako nahulog sa ilog? Paano ako iniligtas ni Moore? Nang unang maalala ko. Hindi paghihiganti ang unang pumapasok sa isip ko. Ano iyon? Pasalamat ako sa ilog na iyon. Dinala ako sa Nanshan Village. Panahon na ba ito para pag-usapan ito? Kakatapos ko lang marinig kay Wang Ersao. Parang nag-iimpake na ang pamilya Zhao. Tatakbo na sila. Ginoong Zhao. Isang beses lang kitang tatanungin. Nakipagsabuatan ka ba kay Ma Wenkay? Saan napunta ang mga perang ninakaw mula sa bigas? Saan nga ba ito dinala? Ginamit ng Panginoon ang kawan ng kalakal ng pamilya Zhao para ipadala ito sa kabisera. Ipinasa ito kay Xu Chongli, ang kalihim ng kagawaran ng pananalapi. Xu Chongli. Ano ang kaugnayan nito sa kaso ng aking ama, si Shen Lian? Ano ang kaugnayan? Talagang hindi ko maintindihan ang mga tao rito. Pero ang anak kong walang silbi, si Tianyu, mas alam niya. Mas alam niya. Dalhin si Zhao Tianyu. Shen Si, kahit na mahuli mo ako, hindi mo magagawang ipilit si Datuk Su. Talaga ba? Siya ang punong ministro ng kasalukuyang panahon. Ikaw, isang 7-ranggong county magistrate. Ano ang maihahambing mo sa punong ministro? Ang aking ama noong araw ay isang 2-ranggong sensor. Hindi rin siya nanalo laban sa punong ministro. Ngunit nakipaglaban siya. Ang pagiging opisyal ay hindi para sa panalo. Ito ay para sa paggawa ng tamang bagay. Ihuhuli ang mag-amang Zhao Yuanwei at Zhao Tianyu. Agad na isil ang lahat ng mga aklat ng pamilya Zhao. Mga liham na ipinadala at tinanggap. Ngunit kung may tututol, walang awa sa sinumang kalaban. Ming Yuan, tungkol sa iyong ama. Narinig ko na ang tungkol dito noong ako ay nasa Beijing. Guro, yung kaso 3 taon na ang nakalipas. Alam ng maraming tao sa palasyo na isa iyong pagkakait ng hustisya. Pero hawak ng punong ministro ang lahat. Walang naglalakas loob magsalita. Naiintindihan ko po. Kung gusto ninyong buksan muli ang kaso. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Ipinadala ako ng kagawaran ng opisyal upang imbestigahan ka. Ibig sabihin nito, may taong gustong protektahan ka sa pamahalaan. Matanda na ang punong ministro. Matagal lang nais ng kanyang kamahalan na palitan siya. Ang kulang lang ay isang dahilan. Ang kaso ng iyong ama ay siyang pinakamainam na dahilan. Ang salaysay ng mag-amang Zhao na Ming Yuan. Ang ebidensya ng kasalanan ni Ma Wenkay. Sapat na para patunayan ang katiwalian ni Xu Chongli. At ang pagbaluktot niya ng batas laban sa mga tapat, nais ng guro at estudyante, na agad ipadala ang mga ebidensyang ito sa kabisera. Ang mga kasabwat ng punong ministro ay laganap sa buong pamahalaan. Kapag naipadala ang liham na ito, walang kaibahan sa pagtama ng itlog sa bato. Tinataya mo ang iyong kinabukasan at buhay. Sa sugal, hanggang hindi nababayaran ang utang ng aking ama, hindi mapakali ang estudyante. Ang hakbang na ito ay kailangan talagang gawin. Talagang magkapareho kayo ng ugali ng iyong ama. Naiinis ka pa rin sa usaping mga ulat. Wala namang anuman. Narinig ko mula sa guro. Kailangan mong imbestigahan si Xu Chongli. Gaano kalaki ang sansa? Hindi umabot sa 3%. Ngunit ito ang tanging paraan para maipagtanggol ang aking ama. Kaya't dadalhin ko ang Nanshan Food Shop sa kabisera. Ano? Moer, anong sinasabi mo? Ang kabisera ang tunay na larangan ng digmaan.
Kailangan mo ng opinyon ng publiko. Kailangan mo ng koneksyon. Kailangan mo ng pera. Hindi masyadong delikado iyon. Ikaw ang tesorero. Maraming bagay ang hindi pwedeng ipakita. Pero hindi ako katulad nila. Ako ay isang batang babae na nagbebenta ng patatas. Walang makakatakot sa akin. Hindi ako sang-ayon. Si Xu Chongli ay masama ang puso at matapang. Pag pumunta ka sa Beijing, para kang pumasok sa tigang na tigre. Noong nahulog ka sa ilog. Naisip mo bang delikado ito nung tinulungan kita? Axie. Ikaw lang ang umaatras sa harap. Hindi ako pwedeng nakatingin lang sa likod. Tatay. Ito ang ipon ko sa pangmatagalang pangangalaga sa sarili. Hindi marami. Sapat na to para makaraos ka sa Beijing ng 2 buwan. Tatay, ayaw ko nito. Kunin mo na lang to. Pagdating mo sa Beijing, huwag kang magtipid. Kumain ka at gumastos ka ng maayos. Huwag kang papayag na mabuli. Tatay, hindi ako naging mabuting anak. Sige na, umalis ka na. Nandito ako sa bahay. At si Ginoong Shen ang nag-aalaga. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang maghahanap ng katotohanan. Ako ang maghahanda ng daan. Magkikita tayo sa Beijing. Huwag kang magmukhang seryoso. Hindi naman ako hindi na babalik. Kapag naitayo ko na ang Nanshan na kainan bilang una sa buong Beijing, babalik ako para sunduin ka. Moer. Hintayin mo ako. Hindi marami ang pera. Pero dito, sakto lang. Kung walang tao, maghihintay lang tayo ng tao. Hindi dumating. Kaya ipapadala ko na lang ang bango. Laging mahirap ang simula. Axie. Nagawa mong bumalik mula sa pagiging hangal hanggang sa pagiging gobernador. Hindi ako matatalo ng ganitong kaliit na problema. Nanshan potato cake. Nag-iisa sa buong Jingcheng. Libre ang pagtikim. Ay naku, sobrang sarap nito. Magkano ito? 5 sentimo bawat isa. 3 lasa. Sige, sige. Hindi pangkaraniwan ang galing mo. Miss, ang aming mahal na Ginoo ay maghahanda ng salu bukas sa aming bahay. Maaari mo bang gawing 100 piraso ng potato pancake at ihatid doon? Ulam. Pancake na ulam. Siyempre maaari. Tinitiyak kong maihatid ito sa oras. Narinig mo na ba? Parang gusto ng censorate. Nabalikan ang kaso. Ng pamilya Shen 3 taon na ang nakalipas. Ilve, tahimik ka. Iyan ay kaso na personal na inaprubahan. Ng punong ministro. Gusto mo bang mawalan ng ulo? Naiintriga lang ako. Narinig ko na si Shen Zhengming noon ay isang matapat na opisyal. Iksay, salamat sa iyong pagod, asawa ko. Naayos ko na ang lahat sa kabisera. Bagamat maliit ang tindahan. Pero maayos na ang negosyo. Kamakailan, nakakuha ako ng malaking order. Ito ay mula sa tahanan ng mga opisyal. Narinig ko rin ang ilang mga tsismis tungkol sa iyong ama. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Malaki ang kabisera. At malamig, alagaan mo ang iyong sarili. Kumain ka ng maayos at huwag mag-alala. Axie. Nasa Maynila na ako. Nandito ang pangalan mo. Isa pa rin itong lihim na hindi pwedeng banggitin. Pero naniniwala ako sa'yo. Balang araw, malalaman ng lahat ng tao sa Maynila na bumalik na ang anak ni Shen Zhengming. Bumalik na ang anak ni Shen Zhengming. Shy, mas mahal ng 10 beses ang patatas sa Beijing kaysa sa Nanshan. Pero hindi kasing sarap ng sa amin. Pagdating mo, gagawin ko para sa'yo. Ginoo, ang Deshen Grain Store sa silangan ng lungsod. At ang Guangji Pawn Shop sa timog ng lungsod. Alam mo ba ang mga pinagmula ng dalawang ito? Bumalik, Ginoo. Ito ay isang matagal ng establisadong negosyo na higit sa 10 taon na. Ang may-ari ay palaging nasa ibang lugar. Karaniwan, ang tagapangasiwa ang namamahala. At ang pamilya Zhao. Tila wala silang ugnayan. Walang ugnayan. Ito ay isang base ng money laundering ni Xu Chongli. Ang pamilya Zhao ay maliit na bahagi lang ng mas malaking problema. Ano? Ibig sabihin po ba ninyo? Iparating ang aking utos. Magpadala agad ng tao. Palihim na kumpiskahin ang mga libro ng mga tindahang ito. Tandaan ninyo. Huwag ninyong paalamin ang mga may-ari. Guro. Kaso ni Ma Wenkay sa pagtanggap ng sigarilyo. Mga salaysay ng pamilya Zhao.
ang network ng interest ni Xu at ang pagkakait ng hustisya sa lumang kaso ng aking ama. Nakasulat lahat ito ng estudyante. Ming Yuan, sigurado ka na ba? Kapag naipadala ang liham na ito, para kang inilalagay ang sarili mo sa panganib. Ang kapangyarihan ng punong ministro, hindi mo kayang sukatin. Naiintindihan po ng estudyante. Pero hanggat hindi napapawalang sala ang kaso ng aking ama, hindi ako mapakali sa pagkain at pagtulog. Kailangan kong gawin ang hakbang na ito. Sasamahan kita sa pagtaya sa korona na ito. Ako mismo ang magdadala ng liham na ito pabalik sa kabisera. Ihahain ito sa hari. Ihahain ito sa hari. Ginoo, nakikinig ako. Sabi ng kababayan ko na nagtatrabaho sa tahanan ng opisyal. Si Xu Chongli, ang Deputy Minister ng Ministry of Revenue. Tuwing ikatlong araw, kailangan pumunta sa pinakamalaking restoran sa kabisera, ang Tianxiang Lu, para maghanda ng salu-salo para sa mga bisita. Tianxiang Lu. Tama. Iyon ang pinakakilalang restoran sa kabisera. Narinig ko na ang mga putahe roon. Pati mga maharlika sa palasyo ay hindi magsawa sa papuri. Sige, naiintindihan ko na. Xu Chongli, Tianxiang Building. Xu Chongli, Tianxiang Building. Ang may-ari ay isang babae. Galing siya sa kainan sa Nanshan sa kanto. Sa Tianxiang Building, ang kailangan namin ay mga espesyal na pagkain. Ang mga kainan sa tabi ng kalsada ay hindi sapat. Malalaman natin kapag natikman ng may-ari ng maliit na kainan. Anong lasa ito? Malutong sa labas, malambot sa loob. Malasa at maalat, punong-puno ng lasa. Ang tawag dito ay patatas na pi. Miss, saan mo nakuha ang reseta na ito? Ito ay lihim na reseta ng aking asawa. Asawa mo, hindi ko alam kung sino ang mataas na tao na iyon. Hindi siya isang mataas na tao. Isa lamang siyang maliit na pinuno ng Qingyun County. Ang apelyido niya ay Shen. Ang apelyido niya ay Shen. Ginoo, bakit may limitasyon pa sa pagbili ng mga patatas na pancake dito sa Nanshan? Nakatayo na ako dito ng kalahating araw. Pasensya na po, Ginoo. Ang biskwit na ito ay mula sa Nanshan tindahan sa kanto. Binibining luya. Binibining luya. Eksklusibong supply. Ganito lang ang dami araw-araw. Kahit ang presyo, pati ang mga mumo ay hindi kasama. Ang galing talaga ng gawang ni Binibining luya. Kahapon, huli akong dumating. Kahit mga piraso ng pancake, wala akong nakita. Hahaha. It's set, ayos lang. Malutong sa labas, malambot sa loob. Sarap at tamang alat. Ang dessert na ito ng may-ari ay talagang bago. Sino ang chef na gumawa nito? Balik po, Ginoo. Ito ay eksklusibong mula sa tindahan sa Timog Kanluran ng lungsod. Ang may-ari ay isang dalagang taga-baryo na galing sa ibang lugar. Ngunit ang kanyang galing ay hindi pangkaraniwan. Isang dalagang taga-baryo, bihira ito. Ano pong problema, Ginoo Wang? Hindi po baswak sa panlasa ang tinapay na ito. Hindi lang po ito tungkol sa lasa. Parang isang matandang kaibigan. Paborito niyang lasa ng bayan. Sadyang nagkataon na nag-inuman. Ikaw ang Gizanji, Jayang. Ako si Jayang mo. Nakita ko na po kayo. Itong patatas na pancake ay itinuro ng iyong asawa. Ang iyong asawa ay may apelyidong Shen. Ang asawa mo ba ay ang apelyido ay Shen? Kilala po ba ng Ginoo ang asawa ko? Hindi ko siya kilala, pero ang lasa ng tinapay na ito ay nagpapaalala sa akin ng isang dating kaibigan. Kung ang asawa mo nga ay anak ng dati kong kaibigan, iparating mo sana ang isang mensahe para sa akin. Ano po iyon, Ginoo? Paalalahanan mo siya. Kahit matanda na ang punong ministro, matalas pa rin ang mga pangil. Mga pangil. Sino kaya iyon? Sumugod ka na. Mas mabilis. Hindi ba mahahalata ng babaeng ito? Ano kung natuklasan? Sino ang nakakaalam kung sino ang maglilinis ng apoy? Sayang naman ang tindahang ito. Hindi maganda. Ganito nga. Isang maliit na tindahan ko lang. Kailangan pang sunugin ni Xu Chongshan. Ibig sabihin, natatakot ka. Ibig sabihin, natakot ka na. May mansa ng langis sa kahoy na biga. Sinadya ang pagsunog. Mga kababayan. Hindi mahalaga kung nasunog ang tindahan ko. Pero ang gustong sunugin ng gumawa ay hindi ang tindahan, kundi ang mga dokumentong dala ko mula sa Qingping County. Mga patunay ng dugo't sakripisyo ng mga mamamayan. Nasa lugar ng sunog ako.
Nakakita ko ng mga bagay na hindi pag-aari ng aking tindahan. Ano? Ang apoy na ito ay sinadyang sinindihan ng mga opisyal. Talagang matapang ang dalagang ito. Huwag kang mag-alala, dalaga. May kakaibang nangyayari sa kasong ito. Agad kong ipapaabot ito sa Dali Temple. Matagal na kitang hinihintay. Sino ang nagpadala sa'yo? Sino ang nagpadala sa'yo? Kung gusto mong pumatay, sige, pumatay ka. Walang kwentang usapan. Organisasyon ng mga mamamatay tao na inaalagaan ni Xuchongli. Code, Nightcrow. 3 taon ka na sa industriya. Magaling kang gumamit ng maliit na kutsilyo, di ba? Sino ka ba talaga? Ang misyon mo ngayon ay patayin ako. Magkunwaring aksidente. Sa labas ng bayan, sa nayo ng mga puno ng willow. Mayroon kang matandang ina, at isang anak na 3 taong gulang pa lang. Anong balak mong gawin? Sinabi nilang noong panahon na iyon, inatake si Shensi. Sino ang nag-utos? Siya. Si Xuchongli. Si Xuchongli mismo ang nag-utos. Sinabi niya na si Shensi ay may hawak ng kayamanan ng kanyang ama, si Shenlian. Isang lihim na talaan ng aklat ang naiwan. Talaan ng aklat. Itinago ito ni Shenlian. Si Shensi lamang ang makakakita nito. Kaya inutusan ni Ginoong Xu. Mas mabuting mapatay ng mali, kaysa mabuhay si Shensi at mahanap ang talaan. Kaya ang kanilang pinakakinakabahan ay hindi ito tungkol sa pagbawi ng pangalan ni Shensi, kundi naalala ni Shensi kung saan ang talaan. Ngunit naibalik na ang alaala ni Shensi. Ginoo. Mabilis na padala mula sa 800 linang kabisera. Nasunog ang dansya na kainan dahil sa apoy. Nasunog ang dansya na kainan. Nasunog ang dansya na kainan dahil sa apoy. Ano nang sinabi mo? Sabi sa liham, okay lang si Genji. Jiang. Pero ang tindahan ay naging guho. Kailangan kong umalis patungong kabisera ngayon. Bakit? Ano na ang katayuan mo ngayon? Hindi pa tapos ang pagsusuri ng kaso. Ngayon, umalis ka sa iyong tungkulin. Gusto mo bang mapatalsik dito mismo? Hindi ko na kayang isipin ang iba. Si Mo ay nasa Beijing, hindi alam ang kapalaran. Paano ako makakaupo dito? Kung pupunta ka, tiyak na kapahamakan. Hindi lang hindi mo siya masasalba. Maging ikaw ay mapapahamak din. Sinasayang mo ito. Lahat ng daang inihanda niya para sa iyo. Stonebox Gully. Anong sinasabi mo? Teacher, ayaw kong pumunta sa Beijing. Pero may mas mahalaga akong gagawin. Kung nasaan, nandoon talaga. Nahanap ko na. Ama. Anak. Nahanap na. Ginoong Shen. Ano ang nangyari sa iyo? Tito Jiang, dumating ako para kunin ang dote ni Moore. Dote. Si Moore na dalaga. Nahanap mo na ba ang mga gamit? Nahanap ko na ang pagkakataong ito sa kabisera. Kailangan kong pumunta. Ang batang ito ay matigas ang ulo mula pa noong bata siya. Kahit bumagsak ang langit, hindi siya magbabago. Nakahanda na siya ng mga bagay bago siya umalis. Sabi niya, sakaling dumating ka isang araw para pakasalan siya. Hindi ka dapat umalis na walang dala. Kung sakaling magdusa siya kahit kaunti. Ako bilang ama, kahit maging multo, hindi kita bibitawan. Tiyakin mo, Tito. Ako, si Shensi, ay hindi kailanman magiging dahilan ng kanyang pagkasawi sa buhay na ito. Tara na. Ang ilog na ito ay ibinigay sa akin. Ibabalik ko ito sa kanya sa aking natitirang buhay. Kaibigan, malayo pa ang daan. Kaya mo ba? Sige, umalis na tayo. Moore, hintayin mo ako. Sinabi ni Moore na nagsusupply siya sa Tianxiang building. Dapat nandyan lang siya sa paligid. Ginoo. Saan ka nang galing? Puno ka ng putik. Pwede bang malaman? Paano pumunta sa Nanshanpu? May malaking sunog doon ilang araw na ang nakalipas. Naiwan na lang ang ilang sunog na kahoy. Sabi nila, lumubog sa baha. Nasunog ng todo. Paano naman ang may-ari ng tindahan? Buhay pa ba siya? Buhay pa, buhay pa. Mapalad ang dalaga. Tumalon siya mula sa likurang bintana. Ilang araw na siyang tumutulong sa kusina ng Tianxiang Low. Sabi niya, gusto niyang suklian ang pabor sa may-ari. Binibining Jiang. Magpahinga ka muna. Hindi pa lubos gumagaling ang sugat mo. Ayos lang po, boss. Mas bibilis ang paggaling kapag gumagalaw. Ang tibay talaga ng dalagang ito. Nasunog na ang tindahan, ni isang luha wala siyang pinakawalan. Tama ka dyan. Kung ako yan, matagal na akong umiiyak. Aki,
Sabi mo, ang patatas na pancake ay mas masarap kapag pinirito sa mantika ng baboy. Mas maganda na ang pinirito ko kaysa sa itinuro mo. Kailan ka darating para tikman? Aki, ang ulo mo. Bakit ngayon ka lang dumating? Bakit ngayon ka lang? Pasensya na, nahuli ako. Nahanap ko na ang libro ng talaan. Iniwan ito ng aking ama noon. Nakatala dito ang lahat ng ebidensya ng katiwalian ng punong tagapayo. Kapag nandoon ito, tapos na si Xuchongli. Totoo nga, hindi mo ako niloko. Tingnan mo. Ang dami nito. Gaano karami kaya ang ninakaw dito? Moer. Pumunta ako sa Maynila. Hindi lang para buksan muli ang kaso. Ano pa ang dahilan? Ito ang tatay ko. Sabi ni Tio Jayang, inihanda mo na ang mga ito bago ka umalis. Baka sakaling darating ako balang araw para kunin ka. Hindi ka pwedeng umalis ng walang dala. Moer, ako si Shensi sa buhay na ito. May utang na buhay sa'yo. Sa natitirang bahagi ng buhay, gagamitin ko ang buong buhay ko para suklian. Pumayag ka bang maging asawa ko? Ngayon, hindi mo na pwedeng sabihin na hindi mo na pwedeng tawagin akong may bahay. Hindi mo na pwedeng sabihin na hindi mo na pwedeng tawagin akong may bahay. Isang mahusay na Xuchongli. Isang mahusay na punong tagapayo. Ang aking kaharian ay naging butas na parang salaan sa kanilang mga kamay. Ang aklat na ito ay iniwan ng aking ama, si Shen Lian, noong siya ay buhay pa, na nagtatala ng mga katiwalian ni Xuchongli at ng mga kasamahan ng punong ministro, sa pagnanakaw ng pondo para sa mga biktima ng kalamidad, at sa pagbebenta ng asin ng gobyerno. Lahat ng ebidensya ng pagtanggap ng suhol. Naghirap ako ng 3 taon, para lang sa araw na, may papakita ko ang katotohanan sa harap ng hari. Tungkol sa ama mo, noon ay may narinig na ako. Pero sinabi mismo ng punong ministro na siya'y nagbintang lang. Pinaniwalaan ko iyon. 3 dekada ng punong ministro. Ang kanyang mga tagasunod at dating opisyal ay laganap sa buong bansa. Ang aking ama ay isa lamang opisyal na ika-4 na ranggo. Shensi, inaakusahan mo ba ako? Nais ko lamang po, mahal na hari, na bigyan ng katarungan ang buong bayan. Narinig ko rin na nawalan ka ng alaala, at nagtanim ka ng patatas sa bahay nila ng 3 buwan. Opo, ngayon, naibalik mo na ang iyong alaala. Naibalik sa dating posisyon. Tatanungin kita, nagsisi ka ba sa 3 buwang pag-aaksaya? Bakit? Ang 3 buwang iyon ay ang pinakamatibay na 3 buwan. Sa aking 24 na taong buhay, may natutunan ako sa Nanshan na bayan. Ang hinihiling ng mga tao ay 8 salita lamang. Makakain ng sapat, may damit na mainit, hindi inaapi. Magandang anak ang pinalaki ni Shen Zhengming. Ngayong araw, maglalabas ako ng utos. Muling imbestigahan ang kaso ni Shen Zhengming. Ang punong ministro ay pansamantalang ititigil at imbestigahan. Ikinulong si Xuchongli sa piitan ng langit. 3 hukuman ang maglilitis. Iimbestigahan hanggang dulo. Ako'y humaharap para sa yumaong ama. Taos pusong nagpapasalamat sa kabutihan ng kanyang kamahalan. Mainit-init pa. Tikman mo. Tingnan mo kung bumaba ang galing ko. Hindi bumagal. Pareho pa rin ang lasa. Anong lasa? Lasa ng tahanan. Kaya sa susunod, araw-araw mo na itong matitikman. Moer. Pag natapos na ang kaso ni tatay, magbibitiw na lang ako sa tungkulin. Magbibitiw sa tungkulin. Nasiraan ka na ba ng ulo? Ang hirap mong makarating dito. Hindi ako baliw. Pumunta ako sa Maynila para muling buksan ang kaso ng ama ko. Nabuksan na ang kaso. Naitaguyod ko na ang paghihiganti. Dapat na akong bumalik. Babalik saan? Babalik sa Nanshan Village. Hindi ba sabi mo, gagawin mong pinakauna sa kabisera ang Nanshan Eatery? Eh ang tindahan mo. Kailangan mo pa rin ng tagasilbi, di ba? Ikaw, isang marangal na pinuno, ay naglilingkod sa akin. Hindi na bilang pinuno, kundi bilang iyong aksi. Bobo, Moer, ang pinakabuti kong nagawa sa buhay na ito ay ang mahulog sa ilog na iyon. Nahulog siya sa ilog na iyon. Pasok sa korte. Dalhin si Bilanggok Xuchongli. Ginoong Wang, matagal na tayong magkasama sa serbisyo. Hindi na kailangan ganito. Tumahimik ka, ngayon ay pagdinig ng 3 sangay ng hukuman. Batas ng bansa lang ang pag-usapan, hindi ang personal na ugnayan. Shensi, anong ebidensya ang mayroon ka? Iulat ko, Ginoo. Ito po ang mga talaan na iniwan ng aking ama, si Shen Lian, bago siya namatay. Nakasulat dito ang paglustay ni Xuchongli ng pondo para sa kalamidad. At iligal na pagbebenta ng asin ng pamahalaan. Mga ebidensya ng pagtanggap ng suhol at iba pang krimen. Kabuang 127 kaso. Kabilang ang 380,000 taels ng pilak. Ipinasa na. Taon Xuchongli. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Isang sirang aklat ng talaan. Basta na lang sumulat ng ilang numero. Gusto mo lang akong hatulan ng kasalanan. Shensi. Ganyan din ang ginagawa ng tatay mo noon. Ano ang naging resulta? Ipiniit ng 3,000 milya. Namatay sa daan. Kung ganoon, ipagpaalam ko na sa inyo. Ito ang salaysay ni Ma Wenkei. Ito ang salaysay ng mag-amazhaw. Ito ang salaysay ng mamamatay tao na pinalaki ni Xuchongli.
Ito ang salaysay ng mga miyembro ng Night Raven. Mga testigo, ebidensya at sertipiko. Lahat ay kumpleto. Xu Chongli, nakikipagsabuatan ka sa lokal. Nagpapalaki ka ng mamamatay tao. Pagsasagawa ng pagpatay sa mga opisyal ng korte. Sobrang wala ka ng bait. Sobrang wala ka ng bait. Ang mga salaysay na ito ay pinalo upang umamin. Hindi ito may tuturing. Pinalo upang umamin. Ang salaysay ni Ma Wenkay ay isinulat niya mismo. Ang mga salaysay ng ama at anak na Zhao ay nasaksihan ng gobernador. Tungkol naman sa mamamatay tao ng Nightcrow. Ang taong ipinadala mo para sunugin ang tindahan sa Timog Bundok ay kasalukuyang nakakulong sa malaking bilangguan ng Dali Temple. Gusto mo ba siyang ilabas? Para harapin ka ng harapan. Kailangang mamatay si Shen Si. Buhay ay kailangang makita ang tao. Kamatayan ay kailangang makita ang bangkay. Ako. Xu Chongli. Malinaw ang ebidensya. Bakit hindi mo pa sinasabi ang totoo? Sasabihin ko lahat. Magsisimula sa kaso ni Shen Lian. Nakipagsabuatan ako kay Ma Wenkay. Para siya'y gumawa ng maling testimonya. Matapos mapatawsik si Shen Lian. Nakipagsabuatan ulit sa mga Zhao. Para magbenta ng asin ng gobyerno. Tumanggap ng suhol mula sa mga opisyal ng 6 na departamento. Listahan at mga account. Ama, narinig mo ba iyon? Inamin niya. Inamin niya. Sa utos ng langit, iniutos ng emperador. Imbestigahan ang mga taksil at alisin ang kasamaan. May nagawang kabutihan sa kaharian. Agad siyang itatalaga bilang 5 baitang na tagasuri. Inatasang manatili sa Beijing. Tumatanggap ako ng utos at nagpapasalamat. Ginoong Shen. Maligayang bati. 3 antas ang itinaas. Isang bihirang biyaya ito sa ating dinastya. Maraming salamat, Ginoong Li. Tama nga, Ginoong Shen. Sinabi niyo kanina na may hiling kayo. Ano po iyon? Nais ko sanang ipakiusap kay Gonggong na iparating ito sa kanyang kamahalan. Handa akong tanggapin ang tungkulin bilang Assistant Judicial Commissioner. Ngunit hinihiling kong maitalaga sa probinsya. Hindi ako babalik sa Maynila para maglingkod. Italaga sa probinsya. Ginoong Shen, ikaw ay isang opisyal ng ika-5 ranggo sa kabisera. Maraming tao ang nagsisiksikan pero hindi makapasok. Kung gusto mong umalis ng kusa, matibay na ang aking pasya. CJ. Ako ang magpapasa ng iyong kahilingan. Ngunit Ginoong Shen, dapat mong pag-isipan ng mabuti. Ay, hindi ba't si Ginoong Shen iyon? Siya yung nag-ayos ng kaso ng ama. Narinig ko na gusto ng emperador na manatili siya sa Beijing bilang opisyal. Tataas pa siya ng 3 ranggo. Bakit ka nandito? Hindi ba't sinabi na pupunta ka sa kagawaran ng mga opisyal para sa ulat ngayon? Bago ang ulat, may isang bagay akong kailangang ayusin muna. Ano pa ba ang mas mahalaga kaysa sa pagiging opisyal? Ang mapangasawa ka? Baliw ka ba? Ang dami ng tao dito. Mas maganda nga na maraming tao. Lahat kayo maging saksi. Noong wala pa akong kahit ano. Ikaw na ang aking asawa. Ngayon, mayroon na akong lahat. Gusto ko pa rin ikaw ang maging asawa ko. Jayang mo, pakakasalan mo ako. Tumayo ka. Ang pagyuko sa pag-aalok ng kasal ay kaugalian sa kabisera. Sa Nanshan Village, hindi ito ginagawa. Ang kaugalian sa Nanshan Village ay, gagawa ako ng tinapay para sa asawa ko. Hindi ko kaya gawin. Walang mangyayari sa kasal na ito. CJ, susundin natin ang mga alituntunin ng Nanshan na baryo. Asawa, pakiusap. Esan. Ang pina ito ay maaaring ikasal. Binabati kita, Ginoong Shen. Binabati kita, Ginang Jayang. Kailangan nating inumin ang alak ng kasal na ito. Nasiyahan na. Mabilis, pumunta ka sa kagawaran ng mga opisyal para sa iyong ulat. Huwag kang mahuli. Ikaw na ang magtago nito para sa akin. Mamaya ng gabi, susunduin kita. Uwi tayo. Boss, ibebenta mo pa ba ang mga tinapay mo? Bakit hindi? Bakit kayo nakatayo lang dyan? Hindi na masarap ang bingka kapag lumamig na. Hindi na masarap ang bingka kapag lumamig na. Kuya Dashan, ang manugang mo ay isang opisyal na may ika-5 ranggo. Ikaw na ngayon ang magiging matandang Panginoon. Tumayo ka ng tuwid. Huwag kang manginig. Huwag kang manginig. Anak na matanda. Ako lang ay isang simpleng magsasaka. Kung si Shensi ay gagawin ang masama sa anak ko, susundan ko siya gamit ang pala hanggang sa kabisera. Kuya Eselin, hindi mo pwedeng habulin ang manugang mo. Ngayon ay isang assistant investigator siya. Tumutulong sa pagpigil sa mga korap. Hindi ko alintana kung anong posisyon niya. Sa paningin ko, siya ang nang himasok at nag-alis ng mga tanim kong patatas. Hangal na bata. Kapag sinuklay ng isa hanggang dulo. Kapag sinuklay ng 2, puting buhok hanggang kilay. Kapag sinuklay ng 3, maraming apo sa bahay. Balae, ano ba ang ginagawa mo? Hindi naman anak mo yan. Sinasuklay ko lang para sa nanay mo. Kung buhay pa ang nanay mo, pag nakita ka niya ngayon, siguradong matutuwa siya. Dali ka na. Naghihintay na sila sa unahan. Nakatayo si Ginoong Shen sa pintuan. Nakatitig na ang ngiti sa kanyang mukha. Masaya siyang maghintay. Hayaan mo siyang maghintay. Mingyuan,
Bukas ng umaga, kailangan mo pang pumunta sa kagawaran ng mga opisyal. Huwag kang masyadong uminom ngayong gabi. Huwag mag-alala, guro. Ngayong gabi, 3 baso lang ang iinumin ng estudyante. 1 baso para sa aking biyenan. 1 baso para sa mga matatanda ng Nanshan Village. At 1 baso para sa pananagdala sa akin kay Moore. Buwisit na bata, tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Huwag mag-alala, biyenan. Hindi siya magpapabaya sa kanya sa buhay na ito. Narito na ang bagong kasal. Ang ganda mo ngayon, asawa. Siyempre. Kailan ba ako hindi maganda? Isang pagbati sa langit at lupa. 2 pagbati sa mga magulang. Mag-asawa, magbatian. Tapos na ang seremonya, dalhin na sila sa silid pag-aasawa. CJ. Naway magsama ng habang buhay sina Ginoong Shen at Binibining Jayang. Moer, nagsisisi ka ba? Sisisihin ko ang alin. Nagsisisi ka bang iniligtas mo? Ang isang taong wala nang naaalala at parang tanga. Nagdulot pa ng napakaraming gulo. Halos mawalan na ng buhay. Nagsisisi. Nagsisisi na hindi ka agad kita nailigtas mula sa ilog. Na naantalang ka ng matagal. Paano kung lamigin ka? Maraming salamat, Moer. Bakit ka magpapasalamat? Salamat at binigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay muli. Hindi ito ang uri ng buhay na nailigtas mula sa ilog. Ito ay para malaman ko na ang tao ay hindi nabubuhay lamang para sa paghihiganti. Bobo. Maaari rin para sa isang tao. Nabubuhay ka na talaga.